Ipinaliwanag ng guro na simple lang ang field training na ito. Kailangan lang makaligtas ng lahat ng first-class students ng isang gabi sa gubat. May mga pinakawalang low-rank monsters sa paligid, at bawat team leader ay may magic paper na kayang paganahin ang isang barrier at humingi ng tulong. Pero may isang nakakatakot na patakaran. Sa oras na gamitin nila ito, matatanggal ang party nila sa first class. Noong una, akala ng lahat ay magiging madali lang ito. Kahit si Levin, ang mayabang na noble sa grupo ni Oscar, ay umaakto na kaya niyang protektahan ang lahat. Pero habang naglalakad sila papasok sa gubat, may naramdamang mali ang bida natin. Bago pa makakilos ang sinuman, isang kakaibang magic circle ang umilaw sa ilalim nila, at na-teleport palayo ang buong party. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, wala na sila sa training zone. Nasa 5 graveyard sila, isang mapanganib na lugar na para dapat sa mga senior students. Agad na napagtanto ni Oscar na baka patibong ito, at sinabi sa kanila na gamitin na ang emergency paper. Pero si Levin na isang tanga, pinunit ito dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magpasikat. Sa simula, nakayanan ni Levin at ng mga alipores niyang labanan ang ilang halimaw gamit ang ipinagmamalaki nilang noble teamwork. Gumawa si Levin ng mga shield, ang iba naman ay bumatira ng spells, at umarte sila na para bang isa itong malaking pagpapakita ng elite magic. Pero nang may isang halimaw na nakalusot at direktang sumugod kay Lily, pumagit na si Oscar at hiniwa ito gamit ang isang fireblade. Pero kinagabihan, dumating ang tunay na bangungot. Isang higanting dragon ang lumitaw mula sa gubat at nawalan ng pag-asa ang lahat. Si Levin, ang lalaking kanina pa nagmamayabang na poprotektahan sila, ay agad na nagtago sa loob ng isang earth cocoon na parang pagong at planong mabuhay ng mag-isa. Walang tulong, walang kawala, at may isang dragon na handang sunugin sila ng buhay, humakbang pasulong si Oscar. Imbes na magpanik, pinag-aralan niya kung paano nag-ipon ng mana ang dragon para sa buga nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang ideyang iyon kasama ng sarili niyang magic theory na nagko-condense ng mana na parang sword key. Ibinuga ng dragon ang apoy nito, pero sinagot ito ni Oscar ng isang fire bullet na direktang tumagos dito, na pumatay sa dragon sa isang tira. Doon nila napagtanto na ang commoner na minaliit nila ang siyang tunay na mapanganib. Bumalik muna tayo ng kaunti para makita kung paano natalo ng isang 14 na anyos ang isang dragon. Sa mundong ito, kailangang pumili ang mga mandirigma ng isa sa dalawang landas, maging isang mage na gumagamit ng malakas na supernatural magic o maging isang swordsman na umaasa sa matinding pisikal na lakas at sword techniques. Pinili ng bida nating si Oscar ang landas ng espada. Bata pa lang, walang tigil na siyang nagsanay hanggang sa maging isang maalamat na sword saint, ang pinakamataas na ranggong maaabot ng isang swordsman. Nirespeto siya ng lahat, tumalo ng malalakas na halimaw, at nabuhay sa paraang pinapangarap lang ng karamihan. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang narating, palihim na pinagsisihan ni Oscar ang desisyon niya. Sa totoo lang, lagi niyang hinahangaan ang magic at hiniling niya na sana ay naging isang mage na lang siya. Nagdilim ang lahat ng tambangan si Oscar ng mga misteryosong kalaban kung saan ang pinuno ay may suot na kakaibang pendant. Kahit ang isang kasing lakas niya ay nahirapan dahil maingat na pinlano ng mga umaatake ang lahat. Sa gitna ng labanan, nadamay ang kanyang inosenteng disipulo sa gulo, kaya napilitan si Oscar na unahin ang buhay ng kanyang disipulo. Habang papalapit siya sa katapusan ng kanyang buhay, naging napakasakit na malinaw ang pinakamalaking pagsisisi niya. Napagtanto niya na kahit na master niya ang espada, hindi niya kailanman lubusang naintindihan ang magic, at ang kakulangang iyon ang maaaring naging kapalit ng lahat. Gayunpaman, bigla siyang binigyan ng tadhana ng isa pang pagkakataon, dahil imbes na tuluyang mamatay, bumalik si Oscar sa kanyang pagkabata dala ang lahat ng alaala niya. Natataranta si Oscar na luminalinga, nagtataka kung paano pa siya nabubuhay, at napansin niya na nasa nayon nila siya ulit. Nakita niya ang 2 invitation letters mula sa 2 akademya na pwede niyang pagpilian. Sinasabing pagdating ng 15 taong gulang, nakakatanggap sila ng sobre mula sa gobyerno, at naglalaman ito ng imbitasyon para sa Magic Academy at Sword Academy. Kapag nakapagdesisyon na sila kung saan pupunta, dadalhin ng mga kandidato ang sulat sa akademya at papapasukin sila. Nang makita niyang nakatanggap siya ng mga sulat at malapit lang siya sa nayon, napagtanto niya na bumalik siya sa nakaraan. Ito ang panahong 14 na anyos pa lang siya, at hindi pa pinipili ang landas ng isang swordsman. Biglang may nakakatakot na presensyang lumitaw sa likod niya, na nagtatanong kung anong ginagawa niya roon mag-isa. Gulat na lumingon si Oscar, at napagtanto niyang ang tatay niya yon, si Brian, na kumumpirma na totoong bumalik siya sa nakaraan. Pinagalitan siya ni Brian, at sinabing nagiging mayabang siya kamakailan, dahil madalas niyang kinakaligtaan ang pagsasanay, pero hindi alam ng lalaki na hindi naman talaga mayabang si Oscar. Nang mga oras na ito, pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang sabihin sa tatay niya ang kagustuhan niya sa magic. Si Brian ay isang sword master na may ilang disipulo sa ilalim niya, at ang sword master rank ay nasa ibaba lang ng sword saint at sword emperor, na nagpapakitang napakagaling niya sa pag-espada. Dahil isa siyang iginagalang na sword master,
inaasahan na mag-aaral ang kanyang anak ng paraan ng pag-espada, at ganoon nga ang nangyari. Sinisiguro ng tatay niya na purihin siya habang nahahasa ang talento niya sa espada. Isang araw, nagmamadaling umuwi si Oscar para sabihin sa tatay niya na may nagpakita sa kanya ng magic, at napakaganda nito, pero dito naging malinaw ang lahat kay Oscar. Hinawakan siya ni Brian, at sinabing ang magic ay para lang sa mga mahihina at gagamit ng espada si Oscar. Mula ng araw na yon, patuloy na iwinasiwas ni Oscar ang espada niya para siguraduhin hindi siya tatalikuran ng tatay niya, pero hindi niya mabitawan ang espada kahit gusto niya talagang matuto ng magic. Sa huli, namatay siya sa kamay ng isang mage, at dahil dito, desidido na siyang tahakin ang landas na talagang gusto niya. Inulit ni Brian ang tanong, inaalam kung bakit niya kinakaligtaan ang kanyang pagsasanay, at sinabi ni Oscar sa kanya na ginugol na niya ang buong buhay niya sa espada. Nang marinig ito ni Brian, tumindi ang galit niya sa loob, na naging dahilan para maglabas siya ng malakas na sword aura habang pinaliligiran siya ng light swords. Ang matinding pressure mula kay Brian ay nagpabagsak sa mga nasa paligid niya, pero nanatiling kalmado si Oscar sa kabila ng tensyon. Nagtataka ang iba pang nasa lapag kung paano nagawang manatiling kalmado ni Oscar, kahit na malapit na silang durugin ng aura ni Brian. Nang makitang ganoon kakalmado ang anak niya, sa wakas ay umatras si Brian, at inamin niya na hindi naman pala naglalaro lang si Oscar. Lumapit siya sa anak niya, tinapik ito sa balikat, at sinabing kung ipagpapatuloy niya ito, malugod niyang ipagkakatiwala ang guild sa kanya. Pagkasabi nito ay umalis na siya, at nilapitan si Oscar ng 3 kasama nitong lalaki para asarin siya. Sinasabing inaabangan talaga nila ang pag-uwi mula sa akademya para lang makipag-sparring sa kanya. Nagpresenta na agad ang isa sa kanila na bigyan ng sword lesson si Oscar, at naalala ni Oscar na ang 3 ay ang mga kasamahan niyang laging inuutusan ng tatay niya para makipag-sparring sa kanya. Nang pumasok ang 3 sa Sword Academy at naawakin ang kanilang sword key, sinimulan nilang bigyan ng sword lessons si Oscar na para bang ibinubuntong nila ang lahat ng mga frustrasyon nila sa nakaraan, at ngayon ay ginagawa na naman nila ito. Kumuha ng kahoy na espada si Oscar, at sabik siyang sinabihan ng lalaki na pumosisyon na. Sa madaling salita, ang pagkakaroon o kawalan ng sword key ay lumilikha ng malaking agwat na hindi kayang punan ng swordsmanship lang, at alam ito ng 3. Pagkatapos, ginulat sila ni Oscar, at tinalikuran niya sila. Naglakad siya patungo sa lawa at nagpasalamat sa espada sa lahat-lahat. Pero walang pag-aalinlangang itinapon niya ang espada sa lawa. Habang lumulubog ang espada sa ilalim ng lawa, tinawanan siya ng 3 dahil sa pag-aakalang tumatakas siya sa kanila, kaya niya itinapon ang espada. Sumugod pa rin ang lalaking gustong makipag-sparring sa kanya habang tinatawag siyang kahiyahiya sa iba pang swordsman. Humarap si Oscar na may ngiti sa labi at sinabi sa kanila na hindi na muli siyang hahawak ng espada dahil nakapagdesisyon na siyang maging mage. Kahit pa, walang pakialam ang lalaki, at sinabi niya kay Oscar na hindi siya magpipigil dahil lang sa wala itong sandata. Malakas niyang iwinasiwas ang kanyang espada, pero nabasa ni Oscar ang mga galaw niya. Napansin niya na gumagamit ng sword key ang lalaki para palakasin ang katawan at galaw nito, pero hindi pa ito sapat. Madaling naiwasan ni Oscar ang unang atake habang nagdedesisyong turuan ng leksyon ang lalaki. Sinabi niya rito na dapat ituring na dugtong ng sariling katawan ang espada, at hindi lang isang kagamitan, pero mas lalo lang ikinagalit ng lalaki ito. Sinigawan niya si Oscar na huwag siyang pangaralan, at nagwala sa pagwasiwas ng espada niya, pero ni hindi man lang itinaas ni Oscar ang kamay niya at naiwasan na ang lahat ng iyon. Hindi nagtagal, napagtanto ni Oscar na tinatrato na niya ang lalaki na parabang nakikipag-sparring siya sa disipulo niya noong nakaraang buhay niya. Nabigo ng husto ang lalaki, at nagsimula siyang sumigaw, nagtataka kung bakit ni isa ay wala siyang matamaang atake. Nagpasya si Oscar na tapusin na ang paghihirap niya, at kailangan lang ng isang tulak sa ulo para mapaupo siya sa sahig. Tinapos ni Oscar ang laban sa pamamagitan ng pagsuntok sa ulo ng lalaki, kaya tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ni hindi na makapaglakad ang lalaki mag-isa, kaya kinailangan pa siyang tulungan ng mga kapatid niya. Pagkaalis nila, pinagmasdan ni Oscar ang espada ng lalaki na nakabaon sa lupa, at naalala niya kung paano siya pilit na pinaawakin ng tatay niya sa kanyang sword key sa nakaraang buhay niya. Napagtanto ni Oscar na kailangan muna niyang ma-master ang magic para hindi na maulit ang parehong nangyari. Tapos nagtungo si Oscar sa masukal na gubat kung saan naniniwala siyang walang makakakita sa kanya. Humanap siya ng batong maupuan, at naalala niya na minsan ay tinanong niya ang isang mage, si Lily, sa nakaraang buhay niya kung paano makagamit ng magic. Alam ni Oscar na nagre-refine ng enerhiya ang mga swordsman sa loob ng kanilang mga katawan para palakasin ang sarili o ang armas nila, pero matagal na siyang nagtataka kung paano gumawa ng magic ang mga mage. Nag-isip muna si Lily saglit, at pinili niya ang pinakamagandang paraan para ipaliwanag ito. Kumuha siya ng isang pandilig at nagsimulang diligan ang mga bulaklak niya, at inihayag na ang magic ay parang paggamit ng pandilig para patubuin ang mga halaman.
Idinagdag pa niya na ang mana ay hindi nakikita ng mata, pero isa itong natural na bagay at bumabalot ito sa hangin. Sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng mana sa mga circuit at pagbuhos nito sa isang magic formula, nabubuo ang isang spell. Masiglang ipinaliwanag ito ni Lily noon. At ngayon na kailangan na sa wakas ni Oscar ang kaalaman, umupo siya sa bato para intindihin ang lahat. Dahil sinabihan siyang ang mana ay parang hangin at nasa paligid lang, naniwala siya na kung mararamdaman lang niya ang mana, magagawa niya itong ipasok sa mga circuit niya. Kung swordsman ang tatanungin, ginagamit nila ang lahat ng kanilang pandama para makaligtas sa mga hindi mabilang na bingit ng kamatayan. At kahit na hindi na siya isang sword saint, nananatili pa rin sa katawan niya ang mga pandama na nahasa niya sa nakaraang buhay niya. Dahil dito, kumbinsido si Oscar na kaya niyang maramdaman ang hindi nakikitang pagdaloy ng mana, at matapos ang sandaling konsentrasyon, nakita niya rin ang mana sa anyo ng magagandang lilang sinulid sa paligid niya. Nagningning ang mukha ni Oscar sa pananabik ng mangyari ito, dahil sa wakas ay nakita niya rin ang mana, at napagtanto niya na ang kailangan na lang niyang gawin ay ipasok ito sa mga circuit niya. Bigla niyang naalala na hindi niya man lang alam kung paano ito ipapasok sa mga circuit niya dahil hindi na niya ito naitanong. Tumalon siya mula sa bato at napansin niyang may kakaibang nangyayari sa malayo dahil nakikita niya ang makapal na mana sa lugar na iyon. Nagpatuloy si Oscar papasok sa madilim na lugar at nagulat siya nang walang kahit anong buhay na nilalang doon. Biglang may kakaibang bumagsak sa harap niya kaya napayuko siya. At nang mawala ang alikabok, nakita niya ang isang dambuhalang golem na nakatayo sa ibabaw niya. Nagpanik si Oscar, nagtataka kung bakit may golem sa lugar na iyon at bigla na lang may lumitaw na salamangkerang may pulang buhok mula sa itaas. Kagalang-galang siyang lumapag sa balikat ng golem habang tinatanong si Oscar kung anong sadya nito sa kanyang pagawaan. Naging seryoso agad ang tanong nang lumipat ang golem sa combat mode habang umiilaw ang mga mata nito, at tinanong ng salamangkera si Oscar kung pakay nito ang mga resulta ng kanyang pananaliksik. Sinabihan niya si Oscar na mag-isip ng mabuti bago sumagot dahil nakasalalay ang buhay nito sa isasagot niya. Tinitigan ng maigi ni Oscar ang salamangkera dahil siya ay isang taong madalas niyang marinig sa mga bali-balita sa larangan ng digmaan. Itinuturing siyang isang bayani na ang pangunahing pinaglalabanan ay ang malupit at nagyelong hilaga, at kilala siya bilang isang hukbo na binubuo ng isang babae at isang golem. Siya ay isang bayani na nag-uutos sa isang golem na kayang tapatan ang 1,000 sundalo, ang salamangkera ng paglikha, si Isabel. Bago pa mamalayan ni Oscar, kinalagkad na siya papunta sa taguan ni Isabel, at iginapos ang kanyang mga kamay habang kinukwestiyon siya nito. Hindi inakala ni Oscar na makakaharap niya si Isabel sa ganitong paraan, at pilit na inaalam ni Isabel kung saang paksyon kabilang si Oscar. Nabigla pa rin si Oscar sa lahat ng nangyayari, at kinainisan ito ni Isabel na naghahanap ng mga sagot. Naglabas siya ng isang magic circle sa ilalim nito na nag-uutos na magsalita ito kung hindi ay pagsisisihan nito. Sumigaw sa takot si Oscar, sinabihan si Isabel na kumalma lang dahil kitang-kita naman na hindi siya nanlaban nang hulihin siya nito kanina, na nangangahulugang hindi niya ito kaaway. Lalo lang itong ikinagalit ni Isabel, at hinawakan niya ang kanyang wand para gumawa ng fireball habang naghahanda siyang tapusin si Oscar. Tinawag niya itong isang walang pangalang salamangkero, at dito na sumigaw si Oscar na sinasabing hindi pa man lang siya isang salamangkero. Nagulat at natigilan si Isabel nang marinig niya ito, at inakala niyang nagsisinungaling ito. Hinawakan niya ang ulo nito at sinuri ang mga sirkito nito para lang mapagtanto na nagsasabi ito ng totoo dahil walang mana sa kanyang mga sirkito. Pagkatapos nito, naupo ang dalawa para uminom, at ipinaalam ni Isabel kay Oscar na hindi ito makakatanggap ng paumanhin, kaya dapat na nitong alisin ang ideyang iyon sa isip niya. Nabanggit ni Isabel na kakasimula pa lang niya sa kanyang posisyon bilang propesor sa akademya, at pinupuntirya na siya ng lahat ng taong malapit sa kanya. Nagulat si Oscar nang malaman niyang isa na palang propesor si Isabel sa Magic Academy. Proud na sumagot si Isabel na nagdesisyon siyang maging propesor, dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa kanyang pananaliksik sa golem. Napagtanto ni Oscar na may magandang pagkakataong dumating sa kanya dahil kung makakapag-aral siya sa ilalim nito habang nagtuturo ito sa akademya, baka makapagpadaloy na rin siya sa wakas ng mana sa kanyang mga sirkito. Matapang na hiningi ni Oscar kay Isabel na turuan siya kung paano palabasin ang mana sa kanyang katawan. Diretsahang sinabi ni Isabel na hindi siya interesado sa isang taong kasing hina at walang talento tulad niya. Sinabihan siya ni Isabel na ubusin ang kanyang inumin at umalis na pagkatapos, ngunit alam ni Oscar na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Maya-maya, humingi ng dagdag na inumin si Isabel sa kanyang nagsisilbing golem habang abala si Oscar sa pag-iisip kung paano niya kukumbinsihin si Isabel. Bigla niyang napansin ang isang abnormalidad sa kanang balikat ng golem, at tumayo siya para sabihin kay Isabel na kakaiba ang kinikilos ng golem nito. Galit na sumigaw sa kanya si Isabel. Tinatanong kung nagsasalita lang ba siya ng walang kwenta para kunin ang atensyon nito, ngunit hindi pa nito natatapos ang sinasabi nang matapon ng golem ang tsaa sa ulo niya.
Nagpanik si Oscar, at nagmamadali siyang lumapit para suriin si Isabel dahil halatang mainit ang tsa. Tinanong niya ito kung maayos lang ba siya, at binanggit niya na barado ang mga sirkito malapit sa kanang balikat ng golem. Kumalma na rin sa wakas si Isabel para suriin ito, at napagtanto niyang tama siya. Tinanong niya ito kung paano nito nalaman na sira ang kanyang golem. Mas lalo siyang naging mausisa, at hinawakan niya ang braso nito, habang tinatanong kung paano nito nalaman na sira ito, at sumagot siya na nakita niyang hindi natural ang daloy ng mana. Dito napagtanto ni Isabel na mukhang nakikita ni Oscar ang mana sa paligid. Naalala ni Oscar na sinabihan niya pala siya ng salamangkero na hindi nakikita ang mana, at sumagot si Oscar na nakikita niya ang mana. Nagpahayag ng gulat si Isabel, sinasabing ito ang dahilan kung bakit nakalusot si Oscar sa kanyang barrier, at ito ay dahil gumagana ang kanyang mga barrier sa pamamagitan ng pag-abala sa hindi nakikitang mana sa hangin para magkaroon ng epekto. Napaisip si Oscar kung ito ba ang tinutukoy na talento ng masamang salamangkero na pumatay sa kanya. Matapos ang mabilis na pag-iisip, umiti si Isabel, sinasabi kay Oscar na tuturuan niya ito kung paano gumamit ng mana. Nagulat si Oscar nang marinig ito dahil kanina lang ay palalayasin na sana siya nito. Sinabi sa kanya ni Isabel na ang sinabi nito ay wala siyang pakialam sa mga mahihina at walang silbing lalaki. Pero sa nangyayari ngayon, nakuha ni Oscar ang atensyon niya. Nagkamay ang dalawa tungkol dito. At nang hindi nag-aaksaya ng oras, dinala ni Isabel si Oscar sa kanyang lecture room kung saan may dalawang golem na may hawak na pisara para iguhit niya ang mga paliwanag niya. Sinabi ni Isabel kay Oscar na hanggat buhay siya, natural na nasisipsip ng katawan niya ang mana, at mas naging interesado si Oscar kung paano niya ito padadaluyin sa kanyang mga sirkito. Nagdesisyon si Isabel na magbigay ng halimbawa nito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Oscar na malinaw na hindi siya makakapagbuhos ng tsaa kung wala siyang baso, at dadaloy lamang ang mana sa mga sirkito kapag naglagay ng magic formula. Naglabas si Isabel ng isang magic scroll na may nakasulat na partikular na spell, na kapareho ng ibinibigay niya sa mga first year sa akademya. Kinuha ni Oscar ang scroll ng may matinding kuryosidad, tinatanong si Isabel kung anong uri ito ng mahika. Nagdesisyon si Isabel na huwag sabihin sa kanya, ipinaalam na isa itong sorpresa hanggang sa magtagumpay siya. Sinabihan siya ni Isabel na damhin ang kapangyarihang umiikot sa loob niya at isipin na ibinubuhos ito sa formula na nasa kanyang kamay. Tinanong niya ito kung kaya niya itong gawin at masiglang sinabi ni Oscar sa kanya na susubukan niya. Sa kaibuturan niya, alam ni Isabel na ang gawaing ibinigay niya ay aabutin ng kahit isang buwan, ngunit inaasahan niyang magagawa niya ito sa loob ng 2 linggo kung talagang may talento siya. Inilapag ni Oscar ang scroll sa lapag, at sinunod niya ang utos ni Isabel na damhin ang kapangyarihang umiikot sa loob niya. Inihambing niya ito sa pagpapalakas niya ng kanyang sword key, kaya kailangan lang niyang ituon ang kanyang kamalayan sa kanyang sarili. Ipinikit ni Oscar ang kanyang mga mata, at hinayaan niyang dumaloy ang mana sa kanya hanggang sa mapunta ito sa formula. Katulad ng sinabi niya, pinagliyab ng mana ang formula sa scroll na naglabas ng maliwanag na ilaw. Sa madaling salita, ang pag-aaral ng mana ay parang pag-aaral kung paano maglakad gamit ang mga bagong binti, at walang sinuman ang ipinanganak na marunong na maglakad. Kailangang madapa ng napakaraming beses, at tanging kapag naintindihan na kung paano igalaw ang katawan sa kapalang makakatayo sa sariling mga paa. Nakita ni Isabel na naipasa ni Oscar ang pagsubok sa loob lamang ng ilang minuto, at natigilan siya sa gulat. Sinasabing ang mga nasa tuktok ng mundo ng mahika ay mas mabilis matuto ng mana kaysa sa iba, ngunit hindi niya inasahan na matututunan ito ni Oscar sa unang subok pa lang niya. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil nakikita ni Oscar ang mana sa paligid, pero mabilis niyang binaliwala ang ideyang ito dahil hindi ito sapat para ipaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tanggapin ang katotohanan na ang nakatayo sa harap niya ay may pambihirang talento. Nagmamadaling lumapit si Isabel para tapikin ang likod niya, at pinuri siya dahil nagawa niyang paganahin ang magic formula sa una niyang subok. Biglang nawala ang pananabik ni Oscar, at sinabi niya kay Isabel na hindi sapat ang ginawa niya. Naguluhan si Isabel, at sinabi ni Oscar na hindi maganda ang ginawa niya. Naalala niya ang mahikang ipinakita sa kanya noong bata pa siya, at sinabing napakaganda nito kumpara sa ginawa niya ngayon. Itinuro niya ang formula at sinabing may mali, at ipinaalam niya kay Isabel na katulad ng sa balikat ng golem, pakiramdam niya ay may kakaiba talaga dito. Humarap siya kay Isabel para itanong kung ano ang tingin nito, pero masyadong nabigla si Isabel, kaya hindi man lang ito makasagot ng maayos. Pagkatapos ay binanggit ni Oscar na napagtanto niya ang isang simpleng katotohanan, at hindi lang dahil gusto niyang maging salamangkero, kundi gusto niyang maging isang salamangkero na nakakagawa ng perpekto at magandang mahika. Kuminang ang kanyang mga mata sa tuwa habang sinasabi ito, at sinabihan siya ni Isabel na dapat isinulat na lang niya ulit ang magic formula kung sa tingin niya ay may mali rito. Nagmamadaling lumapit si Oscar kay Isabel at nagtanong kung paano gumuhit ng mga magic formula. Kalaunan, naglalakad si Brian sa loob ng bahay nang mapansin niyang nakahandusay at nanghihina ang mga kasamahan ni Oscar,
kaya nilapitan niya ang mga ito at tinanong kung anong nangyari. Nagulat ang tatlo, pilit na iniiba ang usapan, ngunit iginiit ni Brian ang tanong, tinatanong kung anong nangyari. Kalaunan ay inamin ng tatlo na madaling tinalo ni Oscar ang lahat sa kanila. Nahirapan si Brian na paniwalaan ito, at naglakad palayo, sinabihan silang gamutin ang kanilang mga sugat para hindi masira ang kanilang schedule kinabukasan. Lingid sa kaalaman nila, nakangiti si Brian na may pagmamalaki dahil naniniwala siyang oras na para ipagkaloob sa kanyang anak ang kanyang sword key. Samantala, nag-aaral si Oscar sa ilalim ng gabay ni Isabel, at namangha siya sa dami ng kaalamang kinakailangan para magamit ng tama ang mahika. Sinabihan siya ni Isabel na talagang may talento siya rito, at kung gusto niya ng karagdagang libro, malaya siyang makakahiram sa kanya. Na-excite si Oscar nang marinig ito, at tinanong niya kung sigurado ba ito, at sumagot siya ng ipinagmalaki niya na ang lahat ng alam niya ay nasa loob ng mga libro, kaya malaya siyang kumuha kahit gaano pa karami ang gusto niya. Nagsisi agad siya sa sinabi niya dahil walang inaksayang oras si Oscar, at pinakyaw ang halos lahat ng librong makuha niya. Sinubukan siyang pigilan ni Isabel, pero pinaalalahanan niya itong siya ang nagsabi na kumuha siya kung gaano karami ang gusto niya. Kalaunan, sinabi ni Isabel kay Oscar na may kailangan itong malaman, at isa itong babala. Sinabi niya na ngayong may mana na siya sa kanyang mga sirkito, at opisyal na siyang salamangkero, kailangan niyang mag-ingat kung paano niya gagamitin ang kanyang sword key kung hindi ay mamamatay siya. Sa kanyang nakaraang buhay, binisita ni Oscar ang kanilang nayon nang ang kanyang ama ay nakaratay at malapit ng mamatay. Pinalapit siya ng kanyang ama at ibinulong sa kanyang tainga na sa wakas ay makukumpirma na nito na may talento siya sa mahika. Sa puntong ito, naniniwala si Brian na isang pagkakamali na pinasuko niya ang kanyang anak sa mahika. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, handa na si Oscar na lumapit sa kanyang ama at buong tapang na hilingin na pirmahan nito ang kanyang sulat para sa Magic Academy. Nang gabing iyon, hinanap ni Oscar ang kanyang ama at hawak niya ang sulat sa kanyang kamay. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Oscar kay Brian na nandyan siya para papirmahan ang kanyang aplikasyon. Kinuha ni Brian ang aplikasyon at inaasahang makikita ang Sword Academy, ngunit sa halip ay nakita ang aplikasyon para sa Magic Academy. Nakangiting sinabi ni Oscar sa kanyang ama na hindi siya makakapasok sa Magic Academy kung wala ang pirma nito. Napasabunot si Brian sa inis, tinatanong ang kanyang anak kung bakit nito pinili ang mahika kung ipinanganak naman ito bilang anak ng isang Sword Master. Tinanong naman ni Oscar ang kanyang ama kung naalala ba nito noong sinabi niyang gusto niyang gumamit ng mahika. Itinapon ni Brian ang sulat sa sahig, sinasabihan si Oscar na ang gusto nito ay isa lang walang kwentang pambata. Sinubukang hawakan ni Brian ang kanyang anak para ipasok ang sword key dito, pero itinaboy siya ng mana na dumadaloy sa loob ni Oscar. Gulat na napasigaw si Brian, tinatanong si Oscar kung na-master na ba nito ang mana, at sinabi ni Oscar kay Brian na ginawa niya ito dahil naisip niya na wala ng ibang paraan para makumbinsi ito. Labis na nainis si Brian nang marinig niya ito, at nabanggit niyang nalaman niyang tinalo ni Oscar ang mga kasamahan nito. Sinabi ni Brian kay Oscar na mayroon siyang matinding talento para matalo ang isang swordsman nang hindi gumagamit ng sword key. Tiniyak ni Oscar sa kanyang ama na alam niya yon, ngunit nakipagtalo si Brian sa kanya at sinabing malinaw na hindi niya alam. Sumigaw si Brian sa sobrang inis habang sinasabing garantisado ang tagumpay nito basta't maging swordsman siya. Sinabi ni Oscar sa kanyang ama na tama siya, pero ipinaalam din niya rito na hindi palaging nagdadala ng kaligayahan ang tagumpay. Napahawak si Brian sa kanyang ulo sa sobrang inis at agad na nawala ng pasensya. Napagtanto niya na kung kikilos siya ng mabilis, baka maitama pa niya ang pagkakamaling ito. Sinabi niya kay Oscar na hindi lang siya tatayo at papanoorin siyang tahakin ang maling landas dahil bubugbugin niya ito para matauhan. Binunot ni Brian ang kanyang espada at sinabi kay Oscar na baka hindi pa nito naiintindihan ang ginagawa niya ngayon. Pero nakakasiguro siyang darating ang araw na magpapasalamat ito sa kanya. Mahinang bumulong si Oscar dahil alam niyang hindi na dumating ang araw na yon, at ang desisyon niyang mag-aral ng espada ay humantong pa sa kanyang kamatayan. Inutusan ni Brian si Oscar na kunin ang kanyang espada, pero huminga ng malalim si Oscar bago inihagis sa apoy ang aplikasyon para sa Sword Academy, habang ipinapaalala sa kanyang ama na siya ay isang salamangkero. Tahasan niyang hinamon ang kanyang ama, sinasabing gusto niyang makita kung kaya ba nitong alisin ang kanyang pagnanasang maging isang salamangkero. Nagdesisyon si Brian na ipakita kay Oscar ang kaya niyang gawin dahil naniniwala siyang nagmamayabang lang ang anak niya matapos nitong makayanan ang kanyang sword key. Sumugod si Brian kay Oscar at nagpakawala ng isang malakas na atake, ngunit naiwasan ito ni Oscar, na ikinagulat ni Brian. Madaling nababasa ni Oscar ang mga atake ng kanyang ama na parang hawak din niya ang espada nito. Patuloy sa pag-atake si Brian, pero naiwasan ni Oscar ang lahat dahil ginawa niyang modelo ang kanyang ama sa nakaraan niyang buhay, kaya madali niyang nababasa ang bawat galaw nito.
Ilang sandali pa, huminto si Brian sa pag-atake, at sinabing nakikita niyang pinaninindigan ni Oscar ang kanyang mga sinabi. Inamin ni Brian na magaling umiwas si Oscar, kahit hindi ito gumamit ng sword ki para palakasin ang katawan, kaya sigurado siyang walang sinuman sa guild ang makakagawa nito. Sinabi ni Brian na napakalaki ng talento ni Oscar sa espada, kaya itinataya niya ang lahat para lang piliin nito ang landas ng pagiging swordsman. Nagsimulang lumabas ang aura ni Brian para ipakita kung gaano siya kaseryoso, at pinilit niyang tanggapin ni Oscar ang kanyang sword ki. Pero ipinaalala sa kanya ni Oscar na siya mismo ang nagsabing bubugbugin siya para mawala ang pagnanasa niya sa mahika. Ngumiti si Oscar at tinanong ang kanyang ama kung pinapasuko siya nito dahil hindi siya matamaan, na labis na ikinainis ni Brian. Ipinagpatuloy ni Oscar at sinabing kung mas mahalaga ang talento kaysa sa anupaman para sa kanyang ama, mayroon din siyang mga bagay na hindi niya kayang sukuan. Nilabas ni Oscar ang kanyang wand at napangisi ang kanyang ama, tinatanong kung gagamitin niya ba iyon bilang kanyang espada. Buong pagmamalaking sinabi ni Oscar na ang hawak niya ay isang wand kahit pang beginner lang ito. Kahit wala pa siyang sapat na kaalaman para gumamit ng mahika, alam niyang ganoon din ang kanyang ama. Ibig sabihin, wala itong ideya sa kung ano ang gagawin niya, kaya hinding-hindi nito mahuhulaan ang mga susunod niyang galaw. Sumugod muli si Brian kay Oscar at binilisan ang kilos para makapunta sa likuran nito. Pero bago pa tumama ang atake, nakapag-react si Oscar at agad na umiwas. Dahil nakabukas ang depensa ng kanyang ama, itinutok ni Oscar ang wand sa mukha nito at nagdesisyong gamitin ang unang mahika na nakita niya, ang mismong napanaginipan na niya ng maraming beses. Ang mahika ay isang kislap ng apoy, at dahil sa kanyang walang hanggang determinasyon, nagawa niya itong palabasin. Nagpakawala siya ng nakakapasong liwanag sa mukha ng kanyang ama na muntik nang bumulag rito. Habang nakapikit ang mga mata nito, kinuha ni Oscar ang pagkakataon para pumunta sa likuran niya. Mabilis na kumilos si Brian nang dahil sa instinct niya, iniisip na isang pampalito lang ang atake ng mahika. Gayunpaman, kinontra ito ni Oscar sa pagpunta sa likuran ng kanyang ama at pinatalsik ang espada nito, na tuluyang nag-alis sa sandata niya. Inilabas ni Brian ang kanyang inis at tinanong si Oscar kung layunin ba talaga nitong agawin ang kanyang espada mula pa noong simula. Ipinaalala ni Oscar na ang pagtatago sa tunay niyang layunin sa likod ng maraming plano ay isang bagay na itinuro mismo ng kanyang ama. Sinabi ni Brian na magagarantiya niya ang talento ni Oscar sa espada, pero gusto niyang malaman kung sino ang magagarantiya sa talento nito sa mahika, at sinabi lang ni Oscar na ipinakita lamang niya ang daan na gusto niyang tahakin. Tinanong ni Oscar ang kanyang ama kung naging swordsman ba siya dahil may naggarantiya sa kanyang talento sa espada, at labis na tinamaan si Brian sa tanong na ito. Naalala ni Brian ang pag-uusap nila ng ina ni Oscar noong nasa sinapupunan pa lang ito. Sinabi ni Brian na gusto niyang ilagay ang kanyang anak sa landas ng swordsmanship, pero ipinaalala sa kanya ng asawa niya na pinili niya ito dahil naniwala siyang astig iyon. Ngunit para sa kanila, hindi nila kailangang pumili para sa kanilang anak. Sinabi niya kay Brian na dapat si Oscar ang pumili ng sarili nitong landas. Matapos mag-flash ang alaala sa isipan niya, ngumiti si Brian at ipinahayag ang pinakamalalim niyang kagustuhan na akala niya talaga magiging isa ring sword saint si Oscar balang araw. Naglakad si Brian papunta sa nahulog na aplikasyon para sa Magic Academy, at natakot si Oscar na baka punitin ito ng kanyang ama. Gayunpaman, ginulat siya ni Brian nang ipahiwatig nito ang intensyong pirmahan ang aplikasyon. Samantala, sa akademya, nagpupulong ang mga propesor tungkol sa mga bagong estudyante at lahat sila ay sumang-ayon na ang mga ito ay sadyang pambihira. Ang isa sa mga propesor ay isang kakaibang lalaki na may parehong kwintas gaya ng sa taong pumatay kay Oscar, at inamin nitong talagang kahanga-hanga ang mga estudyante ngayong taon. Habang nangyayari iyon, abala naman si Oscar sa pag-aaral ng mabuti sa bahay. 6 na buwan ang lumipas, naghanda na si Oscar na umalis papuntang akademya, at nakatayo ang kanyang ama sa labas para ihatid siya ng tingin. Ipinaalam ito sa kanya na kung paanong nag-aral siya ng espada, malamang ay marami rin ang gumugol ng oras nila para hasain ang kanilang mahika. Sinabi niya kay Oscar na wala siya sa posisyong magsalita, pero hinikayat niya itong huwag kailanman lilihis sa landas na pinili nito para sa kanyang sarili. Ngumiti si Oscar, sinisigurado sa ama na magiging maayos ang lahat dahil malinaw naman na walang mas nakakatakot kaysa rito. Ngumiti si Brian at nakahinga ng maluwag nang marinig niya ito. Nang matapos ang madamdaming pag-uusap nila, tumalikod na si Oscar para umalis. May malaking ngiti si Oscar dahil sa wakas ay makakapasok na siya sa Magic Academy na matagal na niyang pinapangarap. Hindi nagtagal, nakarating si Oscar sa Imperial Kirk Magic Academy, at labis siyang namangha kung gaano kakaiba ang lahat. May mga estudyanteng lumilipad gamit ang mga walis, at may mga miniature na naglalakad at tumutugtog ng mga instrumento. Naiwang manghang-mangha si Oscar dahil sobrang magkaiba ang akademya kumpara sa Sword Academy. Nilapitan niya ang mga miniature at pinag-isipan kung anong prinsipyo ang nagpapagalaw rito kahit na mukha silang mga golem.
Nasa gitna siya ng pag-obserba nang lumitaw si Isabel sa likuran niya, na sinabing mahuhuli na siya sa kanyang enrollment kung patuloy niyang pagmamasdan ang mga miniature. Agad na tumayo si Oscar sa tuwa nang makita niya ang kanyang guro, at tinanong siya ni Isabel kung hindi ba siya nagpabaya habang wala ito. Proud na sinabi ni Oscar na mas marami siyang kayang gawin ngayon kaysa 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Isabel na abangan niya ito kaya hinikayat niya si Oscar na sorpresahin siya gaya ng dati. Itinuro ni Isabel ang kalayuan at sinabing doon ginaganap ang selection exam para sa first class. Tinanong ni Oscar kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Isabel na hinati ang mga bagong estudyante sa 2 klase base sa kung mayroon silang mana o wala. Subalit sa itaas ng 2 ito, may isang klase kung saan tinitipon ang mga pambihirang estudyante, at ito ang first class. Sinabi ni Isabel kay Oscar na ang exam na iyon ay isa lamang paraan para paghiwalayin ang mga talento. Gayunpaman, pinayuhan ni Isabel si Oscar na huwag nang kumuha ng exam, at na-curious na tinanong ni Oscar kung bakit niya ito sinasabi. Sinabi ni Isabel na parang mga halimaw ang mga estudyanteng nakakapasok sa first class dahil puro elite ang mga ito na lumaki na sa mundo ng mahika simula pagkabata. Nang marinig ito, lalo lang na-excite si Oscar dahil ibig sabihin ay pwede siyang matuto ng advanced na mahika roon. Napahawak si Isabel sa noo dahil na-realize niyang walang silbi ang pagtatangkang baguhin ang isip ni Oscar. Sinabi sa kanya ni Isabel na malaya siyang puntahan ito kung curious siya, at naglakad si Oscar papunta sa ginaganapan ng exam. Pagdating doon, nakita niya ang kasalukuyang kandidato na nagpabagsak ng maraming lobo gamit ang mahika nito, at napagtanto ni Oscar na tungkol sa pagpapatama sa target gamit ang mahika ang nilalaman ng exam. Bagaman, may kakaibang pakiramdam si Oscar na pinapanood siya ng lahat. Walang ano-ano, nilapitan siya ni Zazan Gilosis, isang masamang ugaling maharlika na may puting buhok, at sinabihan siyang wala siyang karapatang pumunta sa selection exam dahil isa lang siyang karaniwang tao. Pinalayas niya si Oscar, ngunit nakipagtalo ito at sinabing narinig niyang pwedeng makapasok ang kahit na sinong estudyante. Ngunit minaliit ni Zazan si Oscar, at sinabing marunong din siyang magmatapang sa salita. Naintindihan din sa wakas ni Oscar ang gustong sabihin ni Isabel dahil nasaksihan niya mismo kung paano inaapi ang sinumang hindi kabilang sa mga maharlika. Itinulak ni Zazan si Oscar at sinabing siya na ang susunod, kaya manahimik at panoorin na lang siya nito. Ang propesor na nangangasiwa na si Ruth ay inihanda na ang paraan ng pagsusulit. Mayabang na sinabi ni Zazan kay Oscar na ang first class ay para lamang sa mga taong nag-alay ng buhay sa mahika simula pagkabata, at gusto niyang ipakita rito kung ano ang ibig sabihin ng agwat sa mga taon ng pag-aaral nito. Nagpakawala si Zazan ng napakalakas na ice magic na nagpatigas sa lahat ng target, at iniwang manghang-mangha ang ibang mga estudyante. Nagsimula silang purihin si Zazan pati na ang pamilya niya, at pinag-uusapan kung gaano kalakas ang pamilya Gilosis. May mga naniniwala pa nga na hindi pa inilalabas ni Zazan ang buong lakas niya. Nang marinig ang sigawan mula sa likuran, mayabang na nilapitan ni Zazan si Oscar, at sinabing naintindihan na nitong hindi imbitado ang mga taong katulad niyang hindi marunong gumamit ng matinong mahika. Sinagot ni Oscar si Zazan na sadyang nakakabilib ang mahika nito, dahil sa wakas nakita rin niya ang mahika ng taong inilaan ang lahat rito. Gayunpaman, matapang niyang sinabi kay Zazan na isang malaking pag-aaksaya lang ang lahat ng nakita niya, at labis na nagulat si Zazan. Nilagpasan ni Oscar si Zazan dahil siya mismo ay isang taong nakakaintindi ng mabuti sa halaga ng pagsisikap at oras. Talagang nag-alala si Oscar na baka hindi siya makapasok sa first class, pero dahil sa mga nasaksihan niya kanina, labis siyang nagpasalamat kay Zazan dahil binigyan siya nito ng kumpiyansang kailangan niya. Inilabas ni Oscar ang kanyang wand at pinagtawanan agad siya ng ibang estudyante. Sinasabing gumagamit lang siya ng pang-beginner na wand, kaya walang paraan na mapapatamaan niya ang mga target nito. Si Zazan naman ay nag-alala sa mga sinabi ni Oscar dahil dapat sanay perpekto ang kanyang mahika. Dahil dito, napaisip tuloy si Zazan kung may ginawa ba siyang mali dahil alam niyang hindi dapat magkaroon ng kapintasan ang ice magic niya. Hindi rin nagtagal ay kinalimutan ito ni Zazan dahil naniniwala siyang mas angat siya kay Oscar at hindi niya dapat intindihin ang kung ano mang iniisip nito. Sa kabilang banda, namangha si Ruth sa mahika ni Zazan at naintindihan na niya kung bakit sumang-ayon ang lahat ng propesor na nakakabilib ang mga estudyante ngayon. Naniniwala si Ruth na abot kamay na ni Zazan ang posisyon bilang freshman representative. Kasabay nito, napansin ni Ruth na kanina pa hindi kumikilos si Oscar at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito. Ang mga estudyanteng nanonood ay nagsimula ng laitin at sigawan siyang sumuko na, pero napagtanto ni Ruth na may hinihintay lang si Oscar dahil wala siyang maramdamang kaba o inip mula rito. Matapos maobserbahan ni Oscar ang lahat ng gusto niya, nagpakawala siya ng isang fire bullet na mahika. Mabilis na bumulusok ang apoy at tumama ito sa mga target sa isang iglap lang. Bumagsak ang lahat ng target sa lupa, at labis na nagulat si Ruth dahil sa bilis ng atake na hindi man lang nakita ng iba pang mga estudyante. Pagtataka ng lahat kung ano ang nangyari.
At kahit na tinamaan ni Oscar ang 5 target, hindi pa rin matanggap ng ibang mga estudyante ang galing ni Oscar dahil may maliliit na butas lang sa mga target. Hinusgahan pa nila ito, sinasabing siguradong hindi siya pumasa rito. Tinalikuran din siya ni Zazan dahil nadismaya ito at inaasahang maglalabas ng napakalakas na mahika si Oscar. Lumingon si Oscar kay Ruth para itanong kung bumagsak ba siya sa exam, pero buong kumpiyansang sinabi ni Ruth na pasado siya at walang kaduda-duda roon dahil natamaan niya ang lahat ng 5 target. Tinanong ni Ruth kung bakit hindi isa-isang tinira ni Oscar ang mga target lalo pat kaya niya itong gawin. Ayaw marinig ni Ruth na isa itong tsamba, at sinabi ni Oscar sa kanya na sadyang kahanga-hanga ang mahika ni Zazan, ngunit sa parehong pagkakataon, napagtanto niyang isang pag-aaksaya lang ang paggamit ng ganoon karaming mana. Nagulat si Ruth nang ituring ni Oscar na isang pag-aaksaya ng mana ang ginawa ni Zazan. Ipinaliwanag ni Oscar na dahil praktikal ang pagsusulit, ipinagpapalagay na isa itong pakikipaglaban sa mga halimaw. Ito ang dahilan kung bakit naisip niyang mas mabuting tipirin ang paggamit ng mana habang isinasaalang-alang ang larangan ng digmaan, at ang paliwanag na ito ay lubos na nagpahanga kay Ruth. Humingi ng paumanhin si Ruth sa pagkaantala ni Oscar at sinabing maaari na siyang umalis. Habang naglalakad palayo si Oscar, naiwang manghang-mangha si Ruth dahil may kakayahan si Oscar na basahin ang mga galaw ng mga target habang taglay ang lakas ng loob na maghintay para sa tamang pagkakataon. At tila hindi pa ito sapat, mayroon din siyang kontrol sa mana para umatake ng eksakto sa kanyang inasinta. Inamin ni Ruth na hindi magarbo ang mahika ni Oscar, ngunit hindi rin ito ganoon kahirap. Ang tanging nakikita ni Ruth sa tuwing nakatingin sa kanya ay isang taong may pambihirang talento. Kasabay nito, iniisip ni Oscar kung gaano kahanga-hanga ang mahika ni Ruth dahil nagawa nitong pakilusin ang ilang mga target ng kanikanya. Biglang naramdaman ni Oscar na may nakamasid sa kanya, at sa isang seryosong boses, iginiit niyang malaman kung sino ito. Isang boses ang biglang narinig mula sa kung saan, pinupuri si Oscar dahil napansin siya nito. Pagkatapos ay isang matandang lalaki ang lumitaw sa itaas niya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Balsamis, ang headmaster ng akademya. Agad na yumuko si Oscar sa matanda, humihingi ng paumanhin sa kanyang kabastusan dahil hindi niya alam kung sino siya. Tiniyak sa kanya ni Balsamis na ayos lang ito dahil siya naman talaga ang nakikinig ng palihim sa una pa lang. Biglang napansin ni Oscar ang kakaibang kwenta sa leeg ng headmaster, at agad niya itong nakilala. Napansin ni Balsamis ang pag-aalangan sa kanyang mga galaw, at tinanong niya si Oscar kung may problema ba. Iniabot ni Balsamis ang kanyang mga kamay kay Oscar, sinasabing magbigay-pugay siya. At ubiling iniabot ni Oscar ang kanyang kamay, at nang hahawakan na niya sana ang kamay ng headmaster, naramdaman niya ang isang paparating na atake sa ilalim niya kaya agad siyang tumalon patalikod upang iwasan ito. Humanga si Balsamis dahil naiwasan niya ang atake, at sinabing napakatalas ng kanyang pakiramdam. Lumutang si Balsamis sa ere para makalamang kay Oscar, at natatarantang tinanong siya ni Oscar kung naroon ba siya para patayin siya habang mabilis na inilalabas ang kanyang wand upang maghanda sa pag-atake. Inasar ni Balsamis si Oscar, tinatanong kung sa tingin ba niya ay matatalo niya siya gamit ang ganoon kaliit na wand. Pagkatapos ay nagpakawala si Balsamis ng malakas na mahika ng hangin na nagkulong kay Oscar. At sa sandaling maramdaman ito ni Oscar, napagtanto niyang wala na siyang kawala. Imbes na magpanik o subukang makawala, nagpa siyang gumawa ng ibang paraan. Gumamit siya ng fire spell, at direktang inatake si Balsamis, na nagpilit sa kanyang harangin ang mahika ng apoy upang ibaba ang kanyang harang. Lubos na nanggilala si Balsamis dito, dahil nakita niya ang rutang tinahak ni Oscar. Tuluyang inalis ni Balsamis ang kanyang harang, at napaluhod si Oscar sa sobrang pagod. Bumaba si Balsamis sa antas niya, tinatanong kung naubusan na ba siya ng spells, habang pinupunto ang katotohanang namatay na sana siya kung hindi niya lang ito sinusubukan. Mahinang napabuntong hininga si Oscar bago tinanong si Balsamis kung ano ang tunay niyang layunin dahil imposibleng pinagdaanan niya ang ganoong pagsubok para lang sa katuwaan. Pinuri ni Balsamis si Oscar dahil napansin niya ito, at nagsimula siyang magpaliwanag na marami sa akademya ang nagtuturing sa mahika bilang isang espesyal na pribilehyo. Sinabi ni Balsamis kay Oscar na gusto niya lang iparana sa kanya ang realidad ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa mga nangyari, nakita niyang minaliit niya pala ang lawak ng tunay nitong potensyal. Sa wakas ay naintindihan na ni Oscar ang sinasabi ng headmaster, at para bang sinasabi nito sa kanya na kung masyado siyang aangat, gagawin siyang target gaya ng nangyari ngayon. Sinabi sa kanya ni Balsamis na ito mismo ang tinutukoy niya, na inilalahad na may mga ekstremistang hindi kinukonsinti ang presensya ng mga talentadong pangkaraniwang mamamayan. Ipinaalala nito kay Oscar ang sinabi ng mga salamangkerong pumatay sa kanya. Sinabi nila kay Oscar na mayroon siyang labis na talento, at hindi nila kayang palagpasin ang kanyang talento. Pagkatapos ay hiniling ni Oscar sa headmaster na sabihin kung sino sila, at huminga ng malalim si Balsamis bago sinabi kay Oscar na ang pag-alam sa kanilang pagkakakilanlan ay lalo lang maglalagay sa kanya sa panganib.
Sinabi sa kanya ni Balsamis na dapat magtuon na lamang siya sa pagpapalakas upang maprotektahan ang sarili niya sa loob ng akademya. Tumatak ng husto sa kanya ang pahayag na ito dahil napagtanto niyang namatay na siya kung buhay niya talaga ang habol ni Balsamis. Pagkatapos ay nagpa siya si Oscar na tanungin ang headmaster tungkol sa kwinta sa kanyang league at inihayag nito na isa itong patunay na ang isa ay isang Magic Saint. Ikinagulat ni Oscar ang pagbubunyag na ito dahil ang Magic Saint ay isang titulo na nagpapahiwatig ng pinakamataas na ranggo na maaaring makuha ng isang salamangkero, tulad ng isang Sword Saint. Habang naghahanda siyang umalis, inilaglag ni Balsamis ang isang badge sa kanyang kamay, sinasabing huwag niya itong iwawala dahil magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang umaalis siya, tuluyan nang nakita ni Oscar kung gaano kalakas ang headmaster dahil walang kahit anong abala sa kanyang mana. Kasabay nito, napagtanto niya na hindi siya pwedeng tumungangalang doon at basta-bastang mamangha. Akala niya ay sapat na ang pag-aaral ng mahika sa buhay na ito, ngunit pagkatapos mapagtanto na isang Magic Saint ang bahagi ng mga pumatay sa kanya, naisip niya na may posibilidad na gawin din siyang target sa buhay na ito. Dahil ito ang sitwasyon, malinaw na nagpa siya si Oscar na kailangan niyang higitan ang sarili niya noon bilang Sword Saint. Kinalaunan sa silid-aralan, para sa first class, narinig ni Zazan ang ilan sa mga estudyanteng nag-uusap tungkol kay Oscar, at ang katotohanan siya ang unang pangkaraniwang mamamayan na nakasali sa first class. Sumingit si Zazan, sinasabing isang hamak na mamamayan lang si Oscar, at tiyak na matatanggal din siya sa lalong madaling panahon. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi nang pumasok si Oscar sa silid-aralan, na ikinagulat ni Zazan at ng mga hindi inaasahang makakapasa siya. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa headmaster, pumunta si Oscar sa kanyang dorm room upang magsanay sa pagtatangkang pataasin ang dami ng mana na kayang sipsipin ng kanyang mga circuit. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang lalong humahaba ang durasyong kaya niyang panatilihin. Hinahangad ni Oscar na makakuha siya ng pagkakataon na magkaroon ng kaunting karanasan sa labanan. Pagpasok niya sa silid-aralan habang nakatitig sa kanya ang lahat, napagtanto ni Oscar na ito ang unang pagkakataon na talagang naramdaman niya ang matinding kagustuhang lumakas palalo. Nagkatinginan sina Oscar at Zazan, at nakita ni Oscar ang pandidiri sa mukha ni Zazan. Hindi na nagulat si Oscar na makasalubong si Zazan dahil inaasahan na niyang magkikita talaga sila sa silid-aralan. Maya-maya pa, napansin niya ang isang pamilyar na presensya na nakaupo sa likuran, at ito ay walang iba kundi si Lily. Naglakad si Oscar papunta sa kinaroroonan niya at tinulungan siyang pulutin ang nahulog nitong bookmark sa lapag. Taglay ang kanyang nakasanayang matamis na ngiti, kinuha ni Lily ang bookmark at nagpasalamat kay Oscar sa tulong. Nakita ni Oscar ang bulaklak sa bookmark at pasimpleng binanggit ang pagmamahal ni Lily sa mga bulaklak. Narinig siya ni Lily, at nang tanungin siya nito kung ano ang sinabi niya, mabilis niyang iniba ang usapan, na sinabing iniisip niya lang ang magandang bulaklak. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Lily at nagtanong kung maaari ba siyang umupo sa tabi nito, at masaya naman siyang pumayag habang nagpapakilala bilang Lily Lowell. Biglang may isang kakaibang boses na umalingaw sa buong kwarto para kausapin ang mga estudyanteng ganap ng natipon. Nagsitayuan ang lahat ng mga estudyante sa kuryosidad, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang lumitaw ang isang imahe ng tao sa harapan, at lumalabas na ito ay si Ruth, ang propesor na nangasiwa sa selection exam. Sinabi ni Ruth sa mga estudyante na siya ang mamamahala sa first class group. Labis na nagulat si Oscar dahil hindi niya inaasahang si Ruth ang hahawak sa klase. Pagkatapos ay binanggit ni Ruth ang mismong gustong marinig ni Oscar sa pagsasabing simula sa susunod na linggo, lalahok sila sa mga klase sa pakikipaglaban kontra sa mga halimaw. Binanggit niya na makikilahok sila sa isang field training. At nang marinig ito ni Oscar, napangiti siya ng malaki dahil malapit na niyang makuha ang karanasan sa labanan na talagang gusto niya. Sinabi ni Ruth sa mga estudyante na para matiyak na balanse ang lakas sa pakikipaglaban ng bawat grupo, bubuo sila ng mga party na may 5 miyembro. Nagsimulang maghinuha ang mga estudyante kung ano ang ibig niyang sabihin sa lakas sa pakikipaglaban, at sinabi ni Ruth sa kanila na susukatin nila ito batay sa kapasidad ng kanilang mga circuit. Ang simpleng ibig sabihin lang nito ay susukatin ang kabuang dami ng mana na maaaring taglayin ng kanilang katawan. Isa sa mga estudyante ang nagtanong sa kanya kung paano niya planong sukatin ito, at mumiti si Ruth na sinabing tapos na niya ang mga pagsukat. Biglang nakita ng mga estudyante ang mga bumbilya na lumulutang sa itaas ng kanilang mga ulo, at sinabi ni Ruth sa kanila na ang tindi ng liwanag ay nagpapahiwatig ng kabuang kapasidad ng kanilang mana. Karamihan sa mga estudyante ay may mga maliliwanag na ilaw sa ibabaw ng kanilang mga ulo. At dahil dito, nakita ni Ruth na may ilang high-level na estudyante sa klase. Nagpasya siyang silipin si Oscar, ngunit masyadong malabo ang kanyang mana sphere kumpara sa iba. Walang inaksayang oras ang ibang mga estudyante sa pag-aasar sa kanya, at sinabing basura siya dahil siya ay isa lang pangkaraniwang mamamayan. Dahil dito, naniniwala ang mga estudyante na walang sinuman ang gugustuhing bumuo ng party kasama siya. Pero si Oscar sa kabilang banda,
ay hindi man lang iniintindi ang bagay na ito. Maya-maya pa, kinalabit siya ni Lily, tinatanong siya kung gusto ba nitong sumali sa kanilang party, at tinanong siya ni Oscar kung sigurado ba talaga siya dito. Sumagot ng si Lily dahil naniniwala siyang mabuting tao ang sinumang nagmamahal sa mga bulaklak. Gayunpaman, sinabi niya kay Oscar na kailangan niya munang magpaalam sa leader ng kanilang party na si Levin Aldrich. Si Levin ay isa palang maharlika na may pulang buhok, at pagkatapos kilatisin si Oscar, pumayag siyang idagdag ito sa kanilang party, at iginiit na tungkulin ng isang maharlika na protektahan ang mahihina. Sinabi ni Levin kay Oscar na isasama niya ito bilang tagadala ng mga bagahe. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Lily kung paano titigan ng ibang mga estudyante si Oscar na parabang may sakit siya, at hinikayat niya si Oscar na huwag itong hayaang makaapekto sa kanya. Binanggit niya na ang mga maharlikang tulad niya ay bata pa lang nang mag-aral ng mahika, kaya natural lang na may kaunting pagkakaiba. Tiniyak sa kanya ni Oscar na ayos lang siya dahil masaya lang siya na nakasali siya sa party niya, at tinanong siya ni Lily kung gaano na siya katagal nag-aaral ng mahika. Muntik nang mawala ng bait si Lily nang sabihin ni Oscar sa kanya na kalahating taon pa lang siyang nagsisimulang mag-aral. Nakatayo lang doon si Lily na naghahabol ng hininga sa gulat habang nagtataka naman si Oscar kung anong problema niya. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Zazan si Ruth para kausapin siya. Tinanong siya ni Ruth kung ano ang problema, at tinanong ni Zazan si Ruth kung bakit may pangkaraniwang mamamayan sa kanilang klase. Binanggit niya na hindi man lang kayang gumamit ni Oscar ng maayos na spell, at basura ang kapasidad ng kanyang mana, na sa madaling salita ay nangangahulugang hindi makakasabay sa first class ang isang baguhang tulad niya. Ngumiti si Ruth nang marinig ito at may sinabing nakakagulat kay Zazan. Sinabi niya kay Zazan na kalahating taon pa lang ang nakalilipas mula nang magsimulang mag-aral ng mahika si Oscar, at nang marinig ito ni Zazan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. May pagyayabang na sinabi ni Ruth kay Zazan na may malaking potensyal si Oscar, at sa loob ng ilang buwan, baka ito na mismo ang bumitaw ng mga salitang sinasabi ngayon ni Zazan. Naglakad palayo si Ruth, habang sinasabi kay Zazan na ang layuning alisin ang mga baguhan ay ang mismong dahilan kung bakit mahalaga ang field training, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sa kabilang banda, abala naman si Lily sa pagpapaliwanag ng mga ranggo ng mahika kay Oscar. Nagsisimula ang mga ranggo mula Magic Apprentice patungong Magic Adept papuntang Magic Tier, Magic Sovereign hanggang sa Magic Saint. Ipinagbigay alam sa kanya ni Lily na karamihan sa mga maharlika ay nagtataglay na ng mana na nasa antas ng Magic Adept o mas mataas pa, salamat sa pagsasanay nila mula pa pagkabata. Alam ni Oscar na ang Magic Adept level ay ang ranggo na karaniwang ipinapatawag para sa aktwal na pagpuksa ng mga halimaw. At kung pagbabasihan lang ang mana capacity, naniniwala siyang kahanga-hanga na naabot ng mga estudyante ang antas na iyon sa kanilang kasalukuyang edad. Gayunpaman, nakipagtalo sa kanya si Lily at sinabing siya talaga ang kahanga-hanga dahil ang maabot ang Magic Apprentice level sa loob lamang ng 6 na buwan ay hindi pa nangyayari. Dahil dito, napaisip si Oscar kung bahagi rin ba ito ng kanyang talento. Ayaw pa rin niyang aminin na sadyang napakagaling lang niya, at ibinibigay niya ang lahat ng papuri sa kanyang guro. Tinanong naman ni Oscar si Lily tungkol sa kaugnayan niya kay Levin, at inamin ni Lily na ang pamilya ni Levin ay isang prestihiyoso at mataas na maharlikang angkan na may mahabang kasaysayan. Ibinunyag niya na sumusunod sa kanila ang mga nakapaligid na pamilya para humingi ng proteksyon, kaya napagtanto ni Oscar na isa ang pamilya ni Lily sa mga iyon. Sinabi ni Lily kay Oscar na maaaring magmukhang masama ang ugali ni Levin, pero ipinangako niya kay Oscar na poprotektahan sila nito pagdating ng tamang panahon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw ni Oscar na protektahan siya ng kahit na sino dahil gusto niya ng karanasan sa labanan. Dumating na ang linggo ng field training at nagtipon-tipon ang mga estudyante sa tagpuan. Dumating si Ruth kasama ang isa pang propesor na may eye patch, si Imon, para ipaliwanag ang lahat tungkol sa field training. Sinabi sa kanila ni Ruth na naglabas sila ng mga low-rank na halimaw sa gubat, at ang gawain nila para sa training ay makaligtas ng isang gabi sa kabubatan. Sinabi niya na namahagi sila ng mga magic paper sa bawat leader ng grupo, at mayroon itong nakalakip na defensive barrier at signal flare spell. Sinabihan niya silang gamitin ang papel kapag nalagay sila sa panganib. Narinig ito ng mga estudyante at nagsimulang ngumiti dahil inakala nilang lahat na magiging sisiw lang ito. Bigla namang sinabi ni Ruth na ang grupong gagawa nito ay ibababa mula sa first class, kaya agad nawala ang mga ngiti sa kanilang labi. Nang makita kung paano nagbago ang paligid, napagtanto ni Oscar na napakahalaga sa mga maharlika ang manatili sa first class. Kampanteng siniguro ni Levin sa mga kagrupo niya na hanggat nandyan siya, walang atras dahil poprotektahan niya silang lahat. Nang handa na sila, ibinagsak ni Levin ang napakaraming dalahin kay Oscar at inutusang buhatin ito. Sinubukan ni Lily na sabihan si Levin na masyadong marami ang bagahe, pero sinabihan siya ni Oscar na huwag itong alalahanin dahil ito ang napagkasunduan. Mapagkumbabang binuhat ni Oscar ang bagahe,
at tinawanan siya ni Levin, na sinabing gusto niya kapag alam ng mga tao ang lugar nila, ngunit binalaan pa rin niya si Oscar na huwag siyang maging pabigat. Ilang sandali pa, ang mismong si Levin na nagmamayabang ay hinihingal na dahil sa layo ng nilakad nila. Gayunpaman, sinisi niya ito sa kalupaan, at nang subukan siyang tulungang tumayo ni Oscar, itinulak niya ito palayo dahil sa kanyang pride. Pagkatapos ng nakakailang na insidenteng ito, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay, at napagtanto ni Oscar na wala silang nakasalubong na kahit anong halimaw dahil ang lugar ay pinamamahalaan ng akademya. Biglang nakaramdam si Oscar ng abnormalidad sa mana, at isinigaw niya kay Levin na huminto. Ngunit, sinigawan din siya ni Levin at tinanong kung sino siya para mag-utos. Matigas ang ulong nagpatuloy si Levin hanggang sa ma-activate niya ang isang magic circle na nakakaapekto sa espasyo tulad ng nasa gawaan ni Isabel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkabitak ang espasyo at nataranta ang mga estudyante. Kahit ang matigas ang ulong si Levin ay umiiyak na tinawag ang kanyang ina, pero nanatiling kalmado si Oscar nang sabihin niya sa kanyang mga kagrupo na ihanda ang kanilang wand dahil ililipat sila ng magic circle. Matapos humupa ang alikabok, napagtanto ni Lily na naiteleport sila sa ibang gubat. Maingat siyang tumingin sa paligid, at sa kanyang takot, napagtanto niyang ito ang Fifth Graveyard. Nagulat ang ibang miyembro ng grupo nang marinig ito, dahil ang lugar na ito ay para lamang sa pagsasanay ng mga nakakataas. Kinuwestiyon ng isa pang lalaki kung paano sila nakarating sa ganitong lugar kung mga baguhan pa lamang sila. Napaisip si Oscar kung ang Magic Circle ay isang patibong na ginawa ng isang tao. Napansin niyang baka ito ang mismong grupo na pumatay sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Dahil may tuturing itong isang emergency, iminungkahi ni Oscar na gamitin ang magic paper para humingi ng tulong. Ngunit si Levin, na itinuring ang sarili bilang kapitan, ay biglang pinunit ang magic paper na nagpagulat sa kanila. Nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, kampanteng sinabi ni Levin na pinalalala lang ni Oscar ang sitwasyon. Ipinagmalaki niyang naapakan lang nila ang isang teleportation circle na nakalimutang alisin ng akademya. Tiniyak din niya sa kanila na palaging nangyayari ang mga ganitong bagay, ngunit nanatiling nagdududa si Oscar sa mga sinasabi niya. Gayunpaman, iginiit ni Levin na pagkakataon na nila ito para gumawa ng pangalan. Umaasa siyang ang matagumpay na pagpasa sa pagsasanay na ito ay magbibigay sa kanya ng reputasyon at magandang marka. Matapos magmayabang, buong tiwala niyang pinamunuan ang kanyang grupo patungo sa hindi tiyak na kapahamakan. Sabik na sumang-ayon ang mga tanga niyang kasamahan na sumunod sa kanya dahil sa kanyang reputasyon bilang tagapagmana ng maharlikang pamilyang Aldrich. Hindi makapaniwala si Oscar kung gaano sila katanga habang sinabihan naman siya ni Lily na lumapit sa kanya para sa proteksyon niya. Wala siyang magawa kundi sumunod sa kanila, kahit alam niyang baka maging pagkain lang sila ng mga halimaw maya-maya. Ilang saglit pa, nakaramdam ng panganib si Oscar nang lumitaw ang kawan ng mga halimaw mula sa dilim. Ngunit, sa halip na matakot, na-excite pa si Levin na makita sila. Sa kabilang banda, bahagyang nabagabag si Oscar, pero naghanda pa rin siyang harapin sila. Dahil ito sa matagal na siyang umaasam na magkaroon ng tunay na karanasan sa labanan. Bukod pa rito, may isa siyang spell na balak subukan, kaya magandang pagkakataon ito para sa kanya. Sa kasamaang palad, bago pa makakilo si Oscar, hinarangan ni Levin ang daan niya at pinigilang lumapit. Mayabang niyang sinabi na ipapakita niya kay Oscar kung paano lumaban ang mga maharlika at pinayuhan siyang hindi para sa mga pangkaraniwang tao ang labang iyon. Nalito si Oscar at napaisip kung ano ang ibig sabihin ng mayabang na batang iyon sa kung paano lumaban ang mga maharlika. Nang sumugod ang mga halimaw, agad inilabas ni Levin ang kanyang magic wand. Buong tiwala niya itong inihampas sa lupa para i-activate ang Earth Shield Shell Magic. Nagpaangat ang spell ng isang higanting bato sa harapan na naghiwalay sa kanila mula sa mga halimaw. Ginamit ito ni Levin para makakuha ng oras at inutusan ang kanyang mga kasamahan na suportahan siya. Ang isa sa kanila ay nagcast ng Wind Spear Spell habang ang isa naman ay nagcast ng Water Spear Spell at nagtulungan sila para patayin ang mga halimaw sa kabilang bahagi ng ginawang bato ni Levin. Kasabay nito, tahimik na nanonood si Oscar habang nagtutulungan sila. Napansin niyang si Levin ang bahala sa depensa habang ang iba ay humahawak sa mga opensibang mahika. Naintindihan na niya sa wakas na ito pala ang ibig sabihin ni Levin noong nagpapaliwanag ito tungkol sa kung paano lumaban ang mga maharlika. Gayunpaman, napagtanto ni Oscar na ganito lumaban ang lahat ng mga salamangkero, hindi lang ang mga maharlika. Habang inobserbahan ni Oscar ang laban, nahihirapan na sina Levin at ang kanyang grupo sa dami ng mga halimaw. Nakatakas pa ang isa sa mga halimaw mula sa kanilang depensa at sumugod papunta kay Lily. Nalampasan din nito si Levin at dumiretso kay Lily, ngunit sa kabutihang palad, mabilis na sumabak si Oscar. Ginamit niya ang Fireblade spell at sa isang hiwa ay natalo niya ang halimaw na nagligtas kay Lily. Pagkatapos, pinasalamatan ni Lily si Oscar sa pagligtas sa kanya, at kasabay nito, napansin nilang tapos na rin ni Levin at ng kanyang grupo ang mga halimaw. Ang ibang mga lalaki ay tuluyan ng bumagsak maliban kay Levin, na humawak lang sa mumunting defense magic.
Kinagabihan, napagpasyahan ng grupo na magkampo sa gubat. Patuloy na iniinsulto ni Levin si Oscar dahil sa pagiging pangkaraniwang tao nito at sinabing maswerte si Oscar dahil nakita niya kung paano lumaban ang mga maharlika. Sinasakyan na lang siya ni Oscar at pinuri pa sila sa kanilang pinagsamang lakas sa paggawa ng defense magic. Nang marinig ito, nadismaya si Levin sa simpleng reaksyon ni Oscar sa kanyang tinatawag na kadakilaan bilang maharlika. Lingid sa kaalaman ni Levin, hindi combined magic ang gusto ni Oscar. Ang gusto niya ay maging isang makapangyarihang individual at makagawa ng solong mahika, na higit na malakas pa kaysa sa magikero na pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Nais din ni Oscar ng kapangyarihan na kayang sirain ang mga pinakamalakas na mahikero, kabilang na ang punong guro. Nag-aalala siya na ang kasalukuyang bilis ng kanilang pagsasanay ay masyadong mabagal para mabigyan siya ng ganoong resulta. Di nagtagal, inabala ni Lily ang isip ni Oscar para alukin siya ng isang tasa ng kape. Nais niyang pasalamatan ito sa pagligtas sa kanya, kahit siya sana ang dapat na nagpoprotekta rito. Sinabi ni Oscar na huwag siyang mag-alala at tinanong tungkol sa mahika na ginamit niya noong labanan. Gusto niyang malaman kung bakit malakas ang ilang spells, habang ang iba ay walang taglay na puwersa. Narinig ito ni Levin at mabilis na sumingit, na nagpapaliwanag na mas malakas ang mahika kung malapit ito sa nagcast nito. Sinigawan siya ni Lily na lumayo dahil para sa kanya ang tanong. Umatras si Levin pero hindi bago nagbitaw ng pangkaraniwang pang-insulto kay Oscar. Pagkatapos ay maayos na ipinaliwanag ni Lily ang magic theory kay Oscar. Ipinaliwanag niyang sa sandaling umalis ang mahika mula sa nagcast nito, bumabalik ito sa kalikasan bilang mana. Napagtanto ni Oscar na kaya pala naglalaho sa hangin ang nakakast na mahika. Gaya ng nakagawian, nagsimulang magkalkula ang utak niya ng panibagong teorya sa mahika. Dahil na-activate lamang ang mga magic formula kapag may sapat na mana, nagtaka si Oscar kung maaari bang palakasin ang bisa ng isang spell. Nang sandaling iyon, naabala ang kanyang pag-iisip nang magreklamo si Lily na baka medyo napakatapang ng ginawa niyang kape. Tinitigan ni Oscar ang kanyang sariling tasa at, mula sa sinabi nito, nakakuha siya ng ideya. Sinubukan ni Lily na tawagin ang pansin niya, pero lumipad ang isip ni Oscar sa kanyang bagong teorya sa mahika kung paano mapapalakas ang epekto ng isang spell. Sa wakas ay napagtanto niya na ang teoryang ito ay kahawig ng paggamit ng sword key. Sa isang bahagi ng kagubatan, pinapanood ni Professor Emon si Oscar at ang grupo nito mula sa isang magic circle. Lumalabas na ang buong sitwasyon nila ay kagagawan niya at humanga siya na nakayanan ni Levin ang sitwasyon. Tila sadyang kilala ang pamilya ni Levin, ang mga Aldrich, bilang pinakamahirap pakitunguhan. Dahil balakid si Levin, nagpasya si Emon na taasan ang antas ng laro upang alisin siya nang hindi masira ang mga plano niya. Pagbalik sa pangunahing kampo, binabantayan ni Professor Ruth ang klase habang nagkakampo sila para sa buong gabi. Nagkumpulan ang mga mag-aaral na nanginginig sa lamig habang nagbabantay si Ruth. Matapos silang obserbahan sa buong araw, humanga siya na hindi gaano karami sa kanila ang umatras sa pagsasanay. Pinapatunayan nito ang unang pagsusuri niya na magagaling ang mga estudyante ngayong taon. Ilang sandali pa, dumating si Isabel para palitan siya, at masaya si Ruth na makapagpahinga. Samantala, nag-ingay ang mga estudyante nang makita nila ang sikat na si Isabel. Pagkatapos ay tiningnan niya ang ibang estudyante gamit ang isang magic circle at bumilib siya sa pinakita nila. Tulad ng dati, ayaw ni Isabel na mag-alaga ng mga walang binatbat, pero mas magaling ang first class ngayong taon kaysa inaasahan niya, lalo na si Zazan na parang naglalaro lang sa training. May isa ring babaeng may pilak na buhok mula sa parehong klase na hindi inaalis ang tingin sa kanyang libro. Biglang napansin ni Isabel na nawawala si Oscar at ang kanyang grupo. Ipinaliwanag ni Ruth na nagkakaproblema ang broadcast feed nila, kaya wala siyang balita sa kanila. Sinabihan niya si Isabel na tanungin si Professor Emon para sa karagdagang detalye. Ngunit pagtingin ni Ruth sa paligid, hindi niya mahagilap si Emon. Balik sa Limali Graveyard, nagpahinga na sina Levin at ang kanyang grupo para sa gabi habang may isang nagbabantay. Gayunpaman, malalim pa rin ang iniisip ni Oscar tungkol sa kanyang mga magic theory. Sinusubukan niyang unawain kung paano gagamitin ang mana tulad ng pagpapalakas ng mga swordsman sa katawan nila gamit ang sword key. Sa madaling salita, pinapaikot, pinipiga, at pinapalakas ng mga swordsman ang kanilang sword key sa loob ng katawan. Bago pa matapos ni Oscar ang kanyang bagong teorya, nakaramdam siya ng matinding panganib. Biglang tumakbo palabas ng damuhan ang dalawang nagbabantay, sumisigaw na tumakas na silang lahat, pero hindi sila sineseryoso ni Levin. Inakalang tumatakbo lang ang mga ito mula sa isa na namang mahinang halimaw, naghanda siyang lumaban ng parang isang tunay na noble. Ngunit isang biglaang pagsabog ng apoy mula sa itaas nila ang labis na ikinagulat ng lahat. Napatanong si Levin sa sarili habang napagtanto ni Lily na isa itong buhawi ng apoy. Pagkatapos ng nakakakabang katahimikan, isang dambuhalang dragon ang lumabas mula sa kabubatan. Sa pagkakataong ito napagtanto ni Levin na baka napasok sila sa isang sitwasyong higit pa sa kaya nila. Nagtaka si Levin kung bakit may lumabas na dragon sa dapat sanay training lang ng mga junior.
Ito ay dahil ang pagtalo sa isang dragon ay para lang sa mga nasa antas ng Magic Saint. Napagtanto ni Oscar na mayroong talagang nagtatangka sa buhay nila. Sinabihan ng isa sa grupo si Levin na gamitin ang magic paper para humingi ng tulong, pero pinaalalahanan niya silang pinunit niya ito kanina pa. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, iminungkahi ni Oscar na labanan ang dragon. Nabigla si Lily nang marinig ito at hindi makapaniwala sa napakahiwagang suhestyon na yon. Pero sinabi ni Oscar sa kanya na yon lang ang tanging paraan para mabuhay sila. Pagkarinig dito, nakahinda ng maluwag ang mga lalaki, lalo na't kasama nila ang walang katapat na noble, si Levin. Gamit ang kanilang defensive magic, umaasa silang makakatagal sila hanggang sa mapansin ng mga professor at saklolohan sila. Matapos ang nakakailang nakatahimikan, biglang ibinagsak ni Levin ang kanyang wand sa lupa. Gumamit siya ng Earth Spirit Shield Magic na gumawa ng isang harang na lupa para lang sa sarili niya. Nabigla ang lahat dito, lalo na ang mga alipors niya na umaasa sa kanya para mabuhay. Tinawag silang mga tanga ni Levin, pinapaalala sa kanila na hindi kailanman mapipigilan ng mumurahin niyang kalasag ang isang dragon. Pagkatapos ay sinabi niyang balak niyang iligtas ang sarili niya lamang. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng magpanik ang mga lalaking umaasa sa proteksyon niya. Ngunit nagdesisyon si Lily na magtiwala kay Oscar at buong tapang na sinabing kailangan nilang lumaban gaya ng mungkahi ni Oscar. Siya na ang nanguna at inatake ang dragon gamit ang matatalim na patusok na lupa. Noong una, tuwang-tuwa ang mga lalaki, umaasang napatumba ng atake ni Lily ang dragon, pero nakaligtas ang dragon nang wala man lang dalos. Dahil dito, napagtanto nilang kailangan nila ng kahit advanced magic para masugatan ang dragon. Tumangging sumuko, nagdesisyon si Lily na maging pain at sinabihan si Oscar na humanap ng paraan para humingi ng tulong. Ngunit hindi pinansin ni Oscar ang sinabi niya habang pinag-iisipan ang susunod niyang galaw. Kasabay nito, sunod-sunod na gumamit ng magic ang isa sa mga lalaki habang nanginginig na parang palaspas. Tuluyan ng sumuko ang isa at hinihintay na lang ang kanyang kamatayan. Nang magsimulang maghanda ng isa na namang apoy ang dragon sa bibig nito, sa wakas ay humakbang paharap si Oscar. Tahimik na nanonood si Lily, nagtataka kung anong balak niyang gawin. Napansin ni Oscar na kumukuha ang dragon ng mana mula sa hangin at ginagamit ito bilang enerhiya para palakasin ang apoy nito. Sa kabila ng nakakatakot na tanawin, nanatiling kalmado si Oscar at nasasabik na subukan ang kanyang lakas laban sa isang dragon. Mula pa noong sinaunang panahon, itinuturing ng mga ahente ng sakuna ang mga dragon. Nakakahigop sila ng walang katapusang mana mula sa kalikasan para pasiglahin ang kanilang nakapipinsalang hininga. Pero mula rito, nakaisip si Oscar ng isa sa mga pinakamatalino niyang magic theory. Inisip niya kung anong mangyayari kung pipigain at dadalisayin niya ang natural na mana sa parehong paraan. Habang binubuga ng dragon ang apoy nito, naghanda na ang grupo ni Oscar na harapin ang kanilang kamatayan. Kasabay nito, nanginginig si Levin sa loob ng kanyang harang na lupa, umaasang siya lang ang makaliligtas. Si Lily naman ay natatakot para sa buhay ni Oscar. Ngunit nananatili siyang kalmado sa harap ng panganib. Nang dumiretso sa kanya ang apoy ng dragon, gumamit si Oscar ng isang malakas na fire bullet spell para labanan ito. Sa kabutihang palad, napawi ng kanyang spell ang apoy ng dragon at tumama pa sa ulo nito, na tumapos sa pananalasa ng halimaw. Nawalan ng imik si Lily, at napaluhod siya habang nakatingin kay Oscar na hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, pinapanood ni Imon ang buong labanan mula sa kanyang magic mirror. Hindi siya makapaniwala na nagawang patumbahin ni Oscar, na isang freshman, ang isang dragon sa isang tira lang. Bago pa niya matukoy kung anong klaseng kapangyarihan ang gamit ni Oscar, naramdaman ni Imon na may nakabantay sa kanya kaya nagdesisyon siyang tapusin na ito, pero hindi bago mangakong papatayin niya si Oscar sa susunod. Ito ay dahil naniniwala siyang ang mga dugong bughaw lang ang may karapatang gumamit ng ganoong kapangyarihan, at si Oscar ay isang hamak na commoner lang. Samantala, natutuwa si Oscar sa sarili niya dahil nagtagumpay ang kanyang magic theory. Ginamit niya ang parehong prinsipyo ng pagdalisay ng sword key sa paggamit ng mana, at gumana ito ng maayos. Alam niyang naging posible lang ang ideyang ito dahil sa kanyang nakaraan bilang isang swordsman. Ilang sandali pa, sinilip ng dalawang lalaki ang dragon para siguraduhin patay na ito. Hirap pa rin silang maniwala na nakaligtas sila sa ganoong kapahamakan. Si Levin, na sa wakas ay binuksan ang kanyang harang na lupa, ay gulat din na isang commoner ang nakatalo sa isang dragon. Hindi siya makapaniwala na ang isang noble na katulad niya ay pinrotektahan ng isang commoner. Tulala rin si Lily habang sinusubukan niyang unawain ang mga nasaksihan niya. Biglang natumba si Oscar sa lupa, kaya nagmadaling lumapit si Lily sa tabi niya para tingnan siya. Pero tiniyak ni Oscar sa kanya na medyo napagod lang siya dahil masyado niyang pinwersa ang sarili niya. Masyadong malakas ang spell na ginamit niya at inubos nito ang lakas niya. Nararamdaman niyang nag-init ang buong katawan niya na parang sasabog anumang oras. Ilang saglit pa, natakot muli ang grupo nang may marinig silang kaluskos mula sa kabubatan. Inisip ni Lily kung may nahanap na naman silang malakas na halimaw, pero lumabas na si Isabel pala ito at ang kanyang higanteng golem.
Ayon sa kanya, nakakita siya ng mga bakas ng teleportation circle at nagdesisyong sundan ito. Tinanong sila ni Isabel kung ayos lang sila pero masyado pang tulala ang grupo para sumagot. Tinawag siya ni Oscar bago tuluyang hinimatay. Nagmadali ang lahat papunta sa kanya habang napansin ni Isabelle ang bangkay ng dragon. Agad niyang napagtanto na may ginawa na namang hindi kapanipaniwala ang kanyang pinakamagaling na estudyante. Nagdesisyon siyang tatanungin ng mabuti ang mga estudyante tungkol sa buong pangyayari pagbalik nila sa akademya. Habang nag-aalala ang grupo kay Oscar, kinakabahan naman si Levin sa kahihiyang haharapin niya pagbalik nila. Paglubog ng araw, naghanda na ang grupo para bumalik sa akademya. Pagkatapos niyang gumaling, nakipagkita si Oscar kay Headmaster Balsamis para ikwento ang mga nangyari sa kanila. Hindi makapaniwala si Balsamis na inatake si Oscar sa loob mismo ng akademya. Napagtanto niyang nalusob na ang akademya ng mga Dark Mage na nagtatarget ng mga commoner. Pagkatapos ay pinuri niya si Oscar dahil nakaligtas siya ng buhay sa atake. Ipinaalam sa kanya ni Oscar na nakaligtas siya dahil nagdesisyon siyang maging mas malakas. Masaya niyang sinabi kay Balsamis na naunawaan na niya ang unang hakbang para maging mas malakas. Ngunit pinayuhan ni Balsamis si Oscar na umalis na sa akademya. Ipinaliwanag niyang hindi naligtas ang paaralan dahil nakapasok na ang mga baliw na ekstremistang ito. Pinayuhan siya ni Balsamis na mamuhay ng tahimik sa labas ng akademya ng walang magic. Igiit niya na ito lang ang tanging paraan para mabuhay si Oscar. Pagkarinig dito, naisip ni Oscar ang nakaraan niyang buhay at kung gaano siya kalungkot sa kabila ng lahat ng tagumpay niya. Sinabi rin ni Balsamis sa kanya na maraming tao ang masayang namumuhay kahit walang magic. Sinabi rin niya kay Oscar na kaya pa rin itong makahanap ng kaligayahan kahit walang magic at pinayuhan siyang huwag sayangin ang buhay sa ganoong kabatang edad. Habang pinapakinggan ang payo ni Balsamis, naaalala ni Oscar kung gaano siya kasaya sa pag-ensayo ng magic sa buhay na ito kasama si Isabel. Hindi handang isuko iyon, buong tapang niyang tinanggihan ang payo ng headmaster. Mahigpit na tumanggi si Oscar na sumuko matapos maghirap para lang makarating sa puntong ito. Natigilan si Balsamis sa kanyang pagtanggi, pero dahil wala siyang balak magbago ng isip, nagpasalamat na lang si Oscar sa pag-aalala ni Balsamis. Dahil nasa loob ng akademya ang taong nagtatarget sa kanya, sinabi ni Oscar kay Balsamis na may naisip siyang paraan para palabasin sila. Nakapukaw ito ng interes ni Balsamis, at sinabihan niya si Oscar na ipaliwanag ang kanyang plano. Matapang na idineklara ni Oscar na magiging pain siya, at kakalagkarin niya sila palabas mula sa dilim. Nagulat si Balsamis nang marinig ito at tinanong si Oscar kung hindi ba siya takot mamatay. May pagmamalaking sinabi sa kanya ni Oscar na wala pa siyang balak sumunod sa kanyang mga ninuno. Dahil sa sagot niya ay napatawa si Balsamis na akala mo ay nagbitiw si Oscar ng isang birong kasing benta ni Kevin Hart. Nagtaka si Oscar at inisip kung ano ang sinabi niya para mapatawa ang matanda. Nang makita ang naguguluhang mukha ni Oscar, mabilis na humingi ng tawad si Balsamis. Dahil determinado si Oscar na lumaban, nagpasya si Balsamis na suportahan siya. Nagkamayan silang dalawa para selyuhan ang kanilang bagong samahan. Pagkatapos, sinabihan ni Balsamis si Oscar na kumuha ng bagong magic wand. Naguluhan si Oscar, pero nang suriin niya ang kanyang wand, nakita niyang sira na ito. Kalaunan, nilapitan ni Oscar si Isabel, at binigyan siya nito ng pansamantalang wand. Dahil balak niyang bumili ng bago, binigyan siya ni Isabel ng isa pang beginner's wand. Tinanong siya ni Oscar kung kailangan talaga ng wand para sa mga mage. Ipinaliwanag ni Isabel na mahirap magsulat gamit lang ang mga daliri. Para ipakita kung ano ang ibig niyang sabihin, isinawsaw ni Isabel ang kanyang daliri sa tinta, at ipinaliwanag na ang wand ay parang panulat, at ang mana ay parang tinta. Sa madaling salita, pwedeng isulat ang magic formulas ng walang panulat, pero magiging magulo ang itsura nito. Ipinaliwanag pa ni Isabel na para makagawa ng perpekto at magandang mahika, kailangang mamuhunan sa mga gamit panulat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Isabel, lumabas si Oscar para bumili ng wand. Habang naghihintay sa gate ng akademya, pinagmasdan niya ng maigi ang kanyang lumang wand at hindi makapaniwalang nasira agad ito pagkatapos ng isang laban. Naisip niya kung hindi kinaya ng wand ang manang pinino niya noong laban sa dragon. Bago pa matapos ni Oscar ang kanyang iniisip, inabala siya ng boses ni Lily. Humingi siya ng tawad dahil pinaghintay niya ito, at humingi rin ng tawad si Oscar dahil pinasama pa niya ito sa kanyang day off. Tiniyak ni Lily na ayos lang ito dahil may balak din naman siyang bilhin. Pagkatapos ay masaya silang umalis para tulungan si Oscar na makabili ng wand. Ilang saglit pa, nakarating sila sa unang tindahan, at namangha si Oscar nang makakita ng napakaraming iba't ibang wand. May pagmamalaking ipinagmalaki ng nagtitinda ang kanyang koleksyon ng wand. Inilabas niya ang isa sa pinakamahal na wand na kumikinang sa dami ng mga mamahaling hiyas. Siniguro pa niya kay Oscar na ang wand na ito ang magiging dahilan para irespeto siya ng mga tao. Naisip ni Oscar kung may espesyal na epekto ang mga hiyas na ito sa mga spell. Gayunpaman, tahimik siyang pinaalalahanan ni Lily na tingnan muna ang presyo bago magtanong. Nalaglag ang panga ni Oscar nang makita niya ang nakakabaliw na presyo ng magic wand.
Nagmungkahi si Lily na tumingin sa ibang tindahan dahil lagpas na ito sa budget. Pero mas mahal pa ang sumunod na tindahan kaysa sa una, kaya dali-dali silang umalis. Pagkatapos tumakas mula sa ilang pang tindahan, sumuko na rin sa wakas sina Oscar at Lily. Matapos maglibot maghapon, napagtanto ni Oscar na mahal pala ang mga magic wand, at masyado siyang kapos para makabili ng kahit anong maayos. Ipinaliwanag ni Lily na mahal ang mga ito dahil karamihan sa mga mage ay mula sa pamilya ng mga noble, at nakatuon lang ang mga noble sa pagpapanatili ng kanilang marangyang imahe. Humingi ng tawad si Oscar sa pag-abala sa oras ni Lily at sinabing siya na lang ang magpapatuloy sa paghahanap, pero tumanggi si Lily na umalis at masayang nangakong sasamahan siya hanggang makahanap siya ng wand. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap at may nakita si Oscar na isang tindahan ng mga magic wand. Ngunit isang tindero mula sa labas ang nagbabala na huwag silang pumasok sa tindahan. Nang magtanong si Oscar kung bakit, ipinaliwanag nitong baliw ang may-ari at pinipilit ang mga mamimili na bilhin ang mga ayaw nila. Tinitigan muna ni Oscar ang tindahan, at sa kabila ng babala, nagpasya pa rin siyang pumasok. Sinubukan siyang pigilan ni Lily at binalaan na baka hindi sila makalabas ng tindahan hanggat hindi sila bumibili. Pero hindi nakinig si Oscar sa kanyang payo at masayang binuksan ang pinto. Ipinunto niya na mukhang lugi na ang tindahan, kaya malamang na lehitimo ito. Pagkapasok, sinalubong sila ng isang madilim at nakakatakot na lugar na nagpatayo sa mga balahibo ni Lily. Napansin nila ang isang wand maker na nagngangalang Rod na nag-ukit sa gilid, at kahit hindi nakatingin, nagtanong ito kung titingin lang sila o bibili. Sinabi sa kanya ni Oscar na gusto niyang bumili ng bagong wand. Ibinaba ni Rod ang mga gamit niya at tinanong kung bakit pinili nila ang tindahan niya kaysa sa ibang maayos na tindahan. Humarap siya at pinandilatan sila habang hawak pa rin ang kanyang kutsilyo pang-ukit. Pero sa kabila ng nakakatakot niyang hitsura, nanatiling kalmado si Oscar. Pagkatapos ng sandaling titigan, biglang naging palaban si Rod. Ibinato niya ang kutsilyo kay Oscar habang sinisigawan ito dahil ginagawa raw biro ang negosyo niya. Mabilis na iniwasan ni Oscar ang kutsilyo habang naiwang walang imik si Lily. Sinabi ni Oscar kay Rod na hindi siya pumunta para makipaglaro, pero lalo lang itong nagpagalit kay Rod at idineklara nitong hindi siya nagbebenta ng wand sa mga swordsman. Nagulat si Oscar nang marinig ito, habang si Lily, na kumbinsidong kaduda-duda ang lalaking ito, ay sinubukang palabasin si Oscar sa tindahan. Pero sa gulat niya, sabik na idineklara ni Oscar na mananatili siya dahil naging interesado siya kay Rod. Hindi makapaniwala si Lily na talagang balak ni Oscar na pumili ng wand mula sa kakaibang tindahan na ito. Kahit si Rod, na nagmamatapang, ay natigilan sa ugali ni Oscar. Tinanong ni Oscar kung bakit naisip ni Rod na isa siyang swordsman. Maiging pinagmasdan ni Rod si Oscar ng ilang sandali mula ulo hanggang paa. Matapos iyon, ipinaliwanag niya na ito ay dahil mas nakakiling si Oscar pakanan, na nangangahulugang may dala siyang mabigat sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi ni Rod sa kanya na ito ay isang malinaw na senyales ng isang taong may dalang espada. Humanga si Oscar sa pagiging eksakto ng pagsusuri ni Rod. Sa kabilang banda, umangal si Lily na hindi swordsman si Oscar, pero iniabot ni Oscar ang kanyang kamay para pigilan siya. Namangha siya na nabasa agad ni Rod ang kanyang pagkatao sa isang iglap. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ipinaliwanag ni Oscar kay Rod na kakasimula pa lang niyang mag-aral ng mahika. Nagulat si Rod na 6 na buwan pa lang siyang nagsasanay. Ipinagpatuloy ni Oscar sa pagpapaliwanag na ang kanyang tindig ay dahil sinanay siya ng kanyang ama para maging swordsman. Kaya naman, naiiwan pa rin sa kanya ang mga epekto ng kanyang mga gawin noon. Sinuportahan siya ni Lily at tiniyak kay Rod na totoong estudyante si Oscar ng Magic Academy katulad niya. Tinanong ni Rod si Oscar kung bakit kailangan niya ng bagong wand, at sumagot si Oscar na nasira na ang luma niyang wand. Ipinakita niya kay Rod ang sirang wand, at matapos itong suriin, sinabi ni Rod na wala na talaga itong pakinabang. Matapos ang mas maiging pagtingin, ipinaliwanag niya na nawasak na ang magic circle sa loob ng wand. Ito ay dahil napakaraming mana ang ibinuhos sa wand. Hindi naintindihan ni Oscar ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ito ni Rod ng mabuti. Ipinaliwanag niya na mas maraming mana ang kayang taglayin ng mas malalaking wand, pero dahil sa laki ng mga ito, mahirap silang gamitin. Kailangan din ng eksaktong kontrol sa mana kapag gumagamit ng malalaking wand, kaya mas nagiging mahirap ang lahat. Ipinaliwanag pa ni Rod na ang ganitong simpleng wand ay perpekto para sa mga baguhan dahil sa liit nito, kaya mas madali itong gamitin. Pinaalalahanan niya rin si Oscar na mas malalaki at mas komplikadong wand ang gamit ng mga propesor sa Magic Academy dahil sa taas ng level ng mahika nila. Mula sa paliwanag ni Rod, namangha si Oscar na hindi pala kayang higitan ng beginner's wand ang pinakabago niyang teorya sa mahika. Humingi siya ng rekomendasyon kay Rod para sa wand na babagay sa kanya, pero sinabi ni Rod na hindi pa siya nakakapagpasya kung pagbebentahan niya ba ito. Nagulat sina Oscar at Lily nang marinig ito dahil akala nila ay naging magaan na ang loob nito sa kanila. Itinuro ni Rod ang kanyang mga nakadisplay na wand at inutusan si Oscar na piliin ang pinakamaganda.
Ibinunyag niyang pagbebentahan niya ito kung masisiyahan siya sa mapipili ni Oscar. Pagkatapos ay sinimulang suriin ni Oscar ang mga nakadisplay habang pigil hininga naman si Lily. Tumaas ang kaba niya dahil alam niyang ang halaga ng isang wand ay nakadepende sa laki at materyal na ginamit dito. Sa madaling salita, ang mga magic wand na gawa sa mga pambihirang materyal ay napakamahal dahil mas mataas ang koneksyon nito sa mana. Tamang-tama naman, isang magic wand sa pinakamataas na estante ng display ang pumukaw sa atensyon ni Lily. Matapos itong suriing mabuti, napagtanto niya na gawa ito sa isang mamahaling kahoy na tinatawag na Hagonomi wood. Alam ni Lily na ang presyo ng wand na ito ay sapat na para mamuhay ng marangya ang isang tao sa loob ng isang taon. Tahimik niyang ipinagdasal na mapansin sana ni Oscar ang wand, ngunit hindi dininig ang kanyang panalangin. Gaya ng dati, palaging nakakabaliw ang mga ginagawa ni Oscar nang mapadpad ang paningin niya sa pinakakaraniwang wand sa tindahan. Kinuha niya ang wand at iwinasiwas na parang nanalo sa loto, at ipinagmalaking iyon na ang kukunin niya. Nawalan ng imik si Lily, at natigilan naman si Rod sa kanyang pinili. Nagmamadaling itinuro ni Lily ang pinakamahal na wand at nagmakaawang baguhin ang kanyang isip. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Oscar na inutusan siyang pumili ng magandang wand, hindi ang pinakamahal. Naguluhan si Lily habang iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin sa magandang stock. Tapos tinanong siya ni Rod kung bakit iyon ang napili niya. Sumagot si Oscar na pinili niya lang ito dahil sa mainit na pakiramdam. Sinabi ni Rod na luma at bugbog na wand lang iyon, pero pinunto ni Oscar na buo pa rin ito kahit luma na. Ipinaliwanag niya na ang pinakanakakatakot sa battlefield ay ang masiraan ng sandata sa gitna ng laban. Pinunto ni Oscar na hindi naapektuhan ang kakayahan ng wand kahit nabugbog ang itsura nito. Idinagdag pa niya na mukhang ginawa ang wand na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng gagamit. Bilib si Rod sa mga sinabi ni Oscar at tahimik na lumayo kaya nagtaka sila. Bago siya umalis, nagtanong si Oscar kung ibebenta ba sa kanya ang wand pero sabi ni Rod hindi ito for sale. Ipinaliwanag niya na ginawa niya yon para sa kanyang anak matagal na panahon na ang nakalipas. Nagulat sina Oscar at Lily sa revelasyong ito, at napaisip si Lily kung bakit pa ito nakadisplay kung hindi naman ibebenta. Ibinunyag ni Rod na iyon ay dahil unang nasira ang may-ari kaysa sa wand. Gayunpaman, ayaw na niyang magbigay pa ng detalye tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi na lang niya kay Oscar na masyado ng luma ang wand at hindi na maituturing na maganda. Tahimik siyang bumalik sa kanyang pwesto habang nagpasya naman si Lily na oras na para umalis sila. Nangako siyang sasamahan si Oscar hanggang makahanap siya ng bibilhan ng magandang wand. Medyo nadismaya si Oscar na hindi siya pinagbentahan ni Rod dahil naging maganda ang usapan nila. Pero nang patalikod na sila para lumabas, tinawag sila pabalik ni Rod kaya nagulat si Oscar. Sinabihan niya si Oscar na maghintay at kukuha siya ng wand na babagay sa kanya. Na-excite sina Lily at Oscar nang marinig ito dahil nagbunga rin sa wakas ang paghahanap nila. Nang umalis si Rod para kunin ang wand, nakahinga ng maluwag si Lily. Kanina pa siya kinakabahan simula nang pumasok sila sa tindahan. Humingi ng pasensya si Oscar sa abala at tinanong siya kung naku-curious din siya sa ibibigay na wand ni Rod. Sa kasamaang palad, pinapakalma pa rin ni Lily ang sarili kaya hindi siya excited sa nangyayaring ito. Pero halata naman niyang nag-enjoy si Oscar sa buong pangyayari. Biglang dumating si Imon sa tindahan at nagulat nang makita sila roon. Nagulat din sina Oscar at Lily nang makita siya at tinanong ni Imon kung bakit sila nandoon. Binalot ng katahimikan ang paligid habang mahigpit na hinawakan ni Imon ang kanyang latigo na tila naghahanda sa isang laban. Walang kurap na tumitig si Oscar sa kanya habang masaya namang nagtanong ang walang kamalay-malay na si Lily kung bibili ba siya ng wand. Malabo ang naging sagot ni Imon kasabay ng pagbabalik ni Rod na masiglang bumati sa kanya. Tinugunan ni Imon si Rod bago nagmamadaling lumabas ng tindahan na parang hinahabol ng mga maniningil ng utang. Sinabi niya kay Rod na babalik na lang siya mamaya dahil abala ito sa pag-aasikaso ng mga customer. Lumabas din si Lily para ihatid sana siya pero nakalayo na agad si Imon. Nag-alala si Lily na baka naabala nila ang sadya ng propesor kay Rod. Sa buong pangyayari, nanatiling kalmado at tahimik si Oscar. Ilang sandali lang, pinunasan ni Rod ang magic wand at inabot ito kay Oscar bilang bago niyang sandata. Nagningning ang mga mata ni Oscar nang pagmasdan niya ang hindi gaanong kagandahang wand. Nakilala ni Lily na ang wand ay gawa sa isang sagradong puno na tinatawag na origin tree. Sinasabing ang dakilang puno na ito ay isang higanteng puno na matatagpuan sa isang islang bansa. Nabubuhay ito kahit anong klima, at kahit gaano kalala ang kapaligiran, hindi nalalanta o nabubulok ang katawan nito, nananatiling makinang ang mga dahon nito, habang ang mga sanga naman ay napapalitan lang bawat ilang dekada. Nagulat si Lily na makakita ng wand na gawa sa sanga ng origin tree, dahil kilala ito bilang pinakamagandang materyales, at itinuturing na bihirang kayamanan. Bilib si Rod sa malawak na kaalaman ni Lily, at ipinaalam niya na kaya ng wand na tumanggap ng napakalaking halaga ng mana. Sa dinami-rami ng magandang katangian ng wand, ito lang ang umagaw sa atensyon ni Oscar.
Pero bago pa siya makapagdiwang, ipinaalala ni Lily kung paano sila tumakas mula sa ilang tindahan dahil sa liit ng budget nila. Agad nawala ang tuwa ni Oscar nang maalala niya ito. Sa kabila nito, inabot pa rin ni Rod sa kanya ang wand at sinabing hindi ito for sale. Ipinaliwanag niyang ginawa ito bilang regalo sa kanyang namayapang anak. Plano niya sana itong ibigay pagkabalik nito mula sa giyera, pero hindi na nakauwi ang bata. Maingat na kinuha ni Oscar ang wand na parang isang marupok na itlog habang bumalik naman si Rod sa kanyang pwesto. Tiniyak niya sa kanila na hindi niya kailangan ng bayad para sa wand. Nang manatili silang tahimik, madiin na inulit ni Rod ang sinabi niya na wala siyang balak na bentahan si Oscar ng ibang wand. Ipinaliwanag niya na yon ay dahil wala ng ibang wand sa tindahan niya ang babagay kay Oscar. Kumbinsido, mahigpit na hinawakan ni Oscar ang bago niyang sandata at mapagkumbabang nagpasalamat kay Rod para sa regalo. Mabilis na iniwas ni Rod ang usapan at sinabihang subukan na niya ang wand. Hinawakan ng maayos ni Oscar ang wand at ipinikit ang mga mata para magpadaloy ng mana papasok dito. Maingat na pinagmasdan ni Rod si Oscar habang kumukonekta ito sa kanyang wand. Kasabay nito, nakaramdam si Oscar ng kakaibang pakiramdam habang binubuhos niya ang kanyang mana sa wand. Kahit na ito ang unang beses niyang ginamit ang wand, pakiramdam niya dahil dito ay matagal na niya itong gamit-gamit. Pagkatapos ni Oscar, sinigawan sila ni Rod na umalis na agad sa tindahan niya. Sinabi niyang kailangan na niyang buksan ang tindahan para sa mga totoong customer na nagbabayad. Bago umalis, napagpasyahan ni Oscar na magtanong tungkol sa pagpunta ni Imon. Tinanong niya si Rod kung madalas bang pumunta si Imon sa tindahan. Ilang araw ang lumipas, pinagtinginan sina Oscar at Lily ng mga kaklase nila habang pinag-uusapan ang naranasan nila sa Fifth Graveyard. Idinahilan na lang ng eskwelahan na nasira ang teleportation circle kaya nangyari ang aksidente. Manghang-mangha ang lahat na nakabalik ng buo sina Oscar at ang kanyang grupo. Pinagsismisan din nila kung gaano kaduwag si Levin at inis na inis siyang nilait dahil sa pagiging mahina. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng latigo kaya natahimik ang klase sa pagdating ni Imon. Pinagalitan niya sila dahil sa pambabaliwala sa kanyang presensya at pagbubulungan sa loob ng kanyang klase. Sa takot, sabay-sabay na humingi ng tawad ang mga estudyante habang kalmado namang nakatitig si Oscar sa propesor. Sinabi ni Rod sa kanya na si Imon ang naging kapitan ng squad ng namayapa niyang anak. Lumalabas na nandoon si Imon sa battlefield nang mamatay ang anak ni Rod at siya rin ang nagbalita nito sa kanya. Pagkatapos mamatay ng bata, iniuwi ni Imon ang lumang wand bilang alaala para kay Rod. Naging emosyonal si Lily nang marinig niya ang kwento. Pinuri pa ni Rod si Imon dahil sa pagiging mabuting tao at ikinuwento niyang mabait ito sa kanyang anak na commoner kahit na isa itong noble. Nanlaki ang mga mata ni Oscar nang marinig ito at pinunto niya na malamang ay mas magaling pa sa mahika ang anak ni Rod kaysa sa mga noble dahil halatang laging ginagamit ang wand niya. Nagulat si Rod nang marinig ito at nagtaka kung paano nalaman ni Oscar na isang mahusay na mage ang kanyang anak. Pagkatapos marinig ang kwento ni Rod, nakuha na rin ni Oscar sa wakas ang sagot na kanina pa niya hinahanap. Napansin din niya na si Imon ang isa sa mga propesor na nangasiwa sa field training kaya isa siya sa mga suspect. Matapos ang masusing pag-isip, nakumbinsi si Oscar na si Imon talaga ang utak sa pagtatangka sa kanyang buhay. Nananatiling kalmado si Oscar, at dahil hindi pa alam ni Imon na bistado na siya, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para unang umatake. Kinalaunan, nakipag-ugnayan si Imon sa kanyang organisasyon gamit ang isang communication magic circle. Pinuri ng malagim na boses si Imon dahil sa matagumpay nitong misyon sa battlefield. Pinuri nila siya dahil sa mahusay niyang trabaho na humigit pa sa inaasahan nila. Ipinaalala rin ng boses na inaasahan nilang magagawa niya ang parehong resulta sa Magic Academy. Halatang hindi mapakali si Imon nang sumagot siyang gagawin niya ang inaasahan sa kanya. Tila nararamdaman ang pag-aalinlangan niya, tinanong siya ng boses kung mas mahirap ba ang misyon sa eskwelahan kaysa sa battlefield. Nagmamadaling sumagot si Imon na hindi, at ipinaalam sa kanya ng boses na kailangan nila ng mabilisang resulta. Pagkatapos ng pag-uusap, nanatili si Imon sa kanyang kinatatayuan at halatang nag-aalala. Samantala, sa opisina ng headmaster, ibinunyag ni Oscar ang mga nalaman niya sa headmaster. Nagulat si Balsamis nang malamang si Imon ang nasa likod ng pag-atake. Nahihirapan siyang maniwala dahil itinuturing na isang bayani si Imon na kayang itaya ang buhay para sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Oscar kay Balsamis na alam niya ang mga kabayanihan ni Imon pero nakakasiguro siyang ito ang salarin. Nang makita kung gaano kadesidido si Oscar, nagpasya si Balsamis na maniwala sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Oscar na hindi siya pwedeng gumalaw ng walang matibay na ebidensya. Kalmadong nagdeklara si Oscar na siya mismo ang magiging ebidensya. Naguluhan si Balsamis nang marinig ito, pero ipinaliwanag ni Oscar na gagamitin niya ang sarili bilang pain para umatake si Imon tulad noong training. Gusto niyang gumawa ng sitwasyon na may ilang saksi lang para painan si Imon na umatake ulit. Nakakasiguro si Oscar na hindi palalampasin ni Imon ang ganitong pagkakataon para puntiryahin siya. Habang saglit na pinag-iisipan ni Balsamis ang ideya,
napadpad ang kanyang paningin sa isang tala sa ibabaw ng mesa. Nakadetalye sa tala ang isang escort mission para sa Imperial Princess, kaya ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng bitad tulad ng mungkahi ni Oscar. Lumalabas na ang Imperial Princess na si Ariel ay dapat mag-enroll sa unang klase. Subalit, naantala ang pagpasok niya dahil sa matinding epekto ng namamanang mahika na ipinasa sa mga henerasyon ng maharlikang pamilya. Sa klase, sinabi ni Ruth sa lahat ang sitwasyon ni Ariel at inanunsyo ang misyon na i-escort si Ariel pabalik sa paaralan. Bale, may ipapadalang grupo sa Imperial Capital para dalhin siya pabalik sa paaralan. Tinipon ni Ruth ang mga pinakamagagaling na estudyante ng first class para sa misyon, kabilang na sina Oscar, Zazan, at ang tahimik na babaeng walang ginawa kundi ibaon ang mukha sa libro buong araw. Napagtanto ni Oscar na perpekto ang misyong ito para paikutin si Imon at painin siya. Matapos ipaliwanag ang misyon, nagtanong si Ruth kung may mga katanungan pa sila at nagtaas ng kamay si Zazan. Gaya ng dati, pinag-initan na naman niya ang paborito niyang commoner na si Oscar. Dahil itinuturing na sobrang galing ng lahat sa misyon, tinanong ni Zazan si Ruth kung kapantay ba nila ang kapangyarihan ni Oscar. Sa laking gulat niya, sinabi ni Ruth na at idinagdag pang nalampasan na ni Oscar ang klase base sa naging performance niya sa field training. Nagulat at naguluhan si Zazan nang marinig ito habang ang bookworm na babae ay walang naging reaksyon. Sa kabila ng sinabi ni Ruth, tumanggi si Zazan na tanggapin ito. Mayabang niyang sinabi na halos nasa mana apprentice level pa lang si Oscar, at sa napansin niya, hindi man lang daw ito makagamit ng basic magic. Kalmado lang si Oscar habang pinapakinggan si Zazan na hiyain siya. Kumbaga sa isang naiinggit na bata, nagmaktol si Zazan at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit pinupuri ng lahat si Oscar sa kabila ng pagiging ordinaryo nito. Saksi siya sa pagpuri ni na Isabel at ng headmaster kay Oscar. Ngayon naman ay nakisali na rin si Ruth. Hindi ito matanggap ni Zazan, lalo na sa naging grading noong field training kung saan nilampasan ni Oscar ang lahat. Dahil sa sobrang inis, galit na hinamon ni Zazan si Oscar sa isang duelo, para ipakita sa kanya ang kapangyarihan na kinababaliwan ng lahat. Medyo nagulat si Oscar sa hamon dahil sinusubukan niya lang naman na huwag makialam. Na-frustrate naman si Ruth dahil baka pumalpak ang misyon na i-escort ang prinsesa sa pag-arte ng team bilang mga spoiled brats. Para matiyak na walang sisira sa samahan ng team, pumayag si Ruth sa duelo at inihayag na ang matatalo ay tatanggalin sa escort mission. Walang atubiling tinanggap ni Zazan ang duelo, habang si Oscar naman ay nanatili sa likuran na parang isang supporting character. Bago pa niya lubos na maintindihan ang mga nangyayari, nasa battleground na si Oscar para sa isang laban na hindi man lang niya pinayagan. Habang nakatitig sa kanyang staff, nagtaka si Oscar kung paano ba humantong sa ganito ang lahat. Habang kinu-question niya pa ang kanyang buhay, sabik na naghanda si Zazan para ipagmalaki ang kanyang panginibabaw bilang isang maharlika. Pagkaangat niya ng kanyang wand, nagcast si Zazan ng spell na bumuo ng naglalakihang icicles sa ibabaw ni Oscar. Pagkatapos ay sinigawan niya si Oscar na maghandang harapin ang kanyang galit. Kasabay nito, napagdesisyonan na rin ni Oscar na harapin ang laban na ito dahil alam niyang may mas malalaki pa siyang problemang asikasuhin. Isa pa, hindi opsyon ang matalo sa duelo dahil sa plano niyang painin si Imon sa escort mission. Matapos ayusin ang mga tumatakbo sa isip, sa wakas ay tinanggap na rin ni Oscar ang hamon ni Zazan. Kahit na pinupuri siya ng lahat bilang isang matalinong henyo ng House Gilosis, palihim na nakikipagbuno si Zazan sa kanyang inferiority complex na hindi alam ng iba. Isa siyang perpeksyonista na hindi kailanman nakukontento. Kahit na pinupuri siya ng lahat, hinding-hindi nakukontento si Zazan sa kanyang mga kakayahan. Sa mga pamilyang dalubhasa sa Ice Magic, ang House Gilosis ang itinuturing na pinakamalakas na lahi. Ngunit kung ikukumpara sa perpekto niyang kapatid, pakiramdam ni Zazan ay wala siyang kwenta. Lumaking walang likas na talento sa mahika si Zazan, kaya nagtrabaho siya ng doble kumpara sa iba. Gustong-gusto niyang tapatan ang inaasahan ng mga tao sa paligid niya at maabutan ang kanyang kapatid. Higit sa lahat, hinamon ni Zazan si Oscar dahil gusto niyang maging isang mage na karapat-dapat sa pangalang Gilosis. Maya-maya pa, pinakawalan na ni Zazan ang kanyang malakas na Ice Spear magic, pero mabilis itong nailagan ni Oscar. Pinuri siya ni Zazan dahil sa pag-ilag sa mga atake at nagdesisyon itong seryosohin pa ang laban. Ginamit niya ang Great Freeze spell para ikulong si Oscar, na nagpapahirap sa kanya para makagalaw. Nagyelo ang kamay at wand ni Oscar, at nagawa niyang mag-cast ng fire spell para makawala sa freeze spell ni Zazan. Natigilan si Zazan na nawala kaagad ni Oscar ang kanyang mahika sa napakaikling panahon. Nagkatinginan ang dalawa ng masama habang hinihintay nila ang susunod na hakbang ng isa't isa. Samantala, inoobserbahan ni Ruth ang laban mula sa malayo, habang ang bookworm na babae ay nakaupo sa isang tabi na walang paki sa pagpapakitang gilas ng mga ito. Habang nagpapatuloy ang laban, humanga si Ruth na nabasag ni Oscar ang yelo ni Zazan sa pamamagitan ng pagbalot ng apoy sa kanyang sarili. Napansin niyang ang kanyang mga kilos ay parang sa isang taong sanay na sa mga labanan.
Gayunpaman, matapos ang kanyang obserbasyon, naniniwala siyang mas malaki ang mana capacity ni Zazan kaysa kay Oscar. Kaya naman, oras na lang ang hinihintay bago tuluyang matalo si Oscar sa lakas ni Zazan. At gaya ng hula niya, napalibutan kaagad si Oscar ng mga ice spear ni Zazan. Sa pag-akalang panalo na siya, mayabang na pinuri ni Zazan si Oscar sa pambihirang talento nito bilang isang commoner, ngunit naniniwala pa rin siyang wala ito kumpara sa lahat ng taon niya ng pagsasanay at karanasan. Pagkatapos ay nagcast pa si Zazan ng isa pang malakas na Ice Spear Magic para tapusin na si Oscar at patunayan ang kanyang lakas. Biglang may kakaibang nangyari na nagpaangat ng ulo ng bookworm na babae mula sa kanyang paboritong libro na hindi man lang niya dati ginagawa. Gulat na nakatitig si Ruth nang tumayo si Oscar mula sa lapag na nababalot ng mana. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Oscar dahil pinaghintay niya si Zazan na parabang nagwa-warm up lang siya sa buong oras na yon. Ipinaliwanag niyang nag-take your time lang siya para maghanda, kaya naman naguluhan si Zazan. Tiwala sa sariling sinabi ni Oscar kay Zazan na atake na siya, ngunit sinabi sa kanya ni Zazan na huli na ang lahat para magpasikat. Pagkatapos ay pinakawalan na niya ang kanyang huling atake, isang malakas na Ice Seal Prison para ikulong si Oscar. Nagulat si Oscar dahil hindi man lang niya ito inasahan. Napansin ni Oscar na malamang itinago ang ataking ito sa naunang Ice Spear attack ni Zazan. Ngunit nanatili siyang kalmado dahil kumpleto na ang kanyang mana refinement at parang laro na lang ng mga bata para sa kanya ngayon ang maliit na ice prison ni Zazan. Kumpiyansa siyang kakayanin ng kanyang bagong magic wand ang ataking nagpabagsak sa dragon noong field training. Nang subukan siyang ikulong ni Zazan sa ice prison, ginamit ni Oscar ang Fireblade spell para tuluyang wasakin ang Ice Seal Prison sa iisang tira lang. Gulat na gulat si Zazan na nakontra ang ultimate move niya. Natulala rin si Ruth at mukhang naging interesado na rin sa laban ang bookworm na babae. Samantala, tuwang-tuwa si Oscar na gumagana ang mahika niya gaya ng inaasahan. Gumagaan ang katawan niya sa daloy ng mana, at nagpapakita ng perpekto ang kanyang mga spell nang walang anumang sablay o delay. Nakakakilig ang lahat ng ito para kay Oscar, habang si Zazan naman ay malas na malas dahil nabasag ni Oscar ang kanyang depensa. Hindi siya makapaniwalang napakadaling nawasak ng isang commoner ang kanyang defensive spell. Kumbaga sa karaniwang araw na magmumura sana siya, biglang lumapit sa kanya si Oscar. Habang pinapanood na lumapit si Oscar, hindi na iwasan ni Zazan na isipin ang kanyang kuya. Noon, ang tanging gusto lang ni Zazan ay maging katulad ng kapatid niya. Ngunit, palaging naniniwala ang kanyang kapatid na masyado siyang in-overestimate ni Zazan. Hindi niya kailanman itinuring ang sarili na pambihira, at iginiit pang maraming tao sa mundo ang maaaring magpamukha sa kanyang walang kwenta kung ikukumpara. Ngayong nakikita niyang nakatayo si Oscar sa harapan niya, naintindihan na sa wakas ni Zazan ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Sa wakas, naging malapit na ang distansya nila sa isa't isa, at nang itaas niya ang kanyang wand para umatake, tinawag ni Ruth na tapusin na ang duelo. Dinedeklarang tapos na at may nanalo na, itinigil niya ang laban habang tahimik namang sumuko si Zazan, na nakatitig sa wand na direktang nakatutok sa dibdib niya. Sa ibang banda, galit na nagmamaktol si Levin at kinukwestiyon ang kanyang buhay. Pagkatapos ng field training, kumalat sa buong paaralan ang kanyang kaduwagan, at lahat ay sinisiraan siya ng patalikod. Sawang-sawa na si Levin sa lahat ng mga masasamang tingin sa kanya, at sinisisi niya si Oscar sa pagpapahiyang ito. Kumuha sa pansin niya ang biglang pagkatok sa pinto, kaya galit na binuksan ni Levin ang pinto, at sumigaw ng buong lakas. Nagulat siya nang makita si Professor Emon sa labas ng pinto. Kinabukasan, pagpasok ni Zazan sa klase, nagtama ang paningin nila ni Oscar, at nagkatitigan sila ng matagal. Pagkatapos ng kanilang duelo, sinabi ni Zazan kay Oscar na naiinggit siya sa kanya. Hindi niya matanggap na naging abulang ang mga taon niya ng pagsasanay dahil sa talento ni Oscar. Inalok siya ni Oscar ng tulong para makatayo, pero itinaboy ni Zazan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay mayabang siyang nangako na lalampasan niya si Oscar, kahit gaano pa katagal ang abutin nito. Kahit na malugod na tinanggap ni Oscar ang hamon, plano rin niyang ipagpatuloy ang pag-usad hanggang sa hindi na maabot ng sinuman ang sinasabi nilang talento niya. Ngayong sigurado na ang kanyang pwesto sa escort mission, inaabangan na ni Oscar ang pagharap kay Emon sa susunod na araw. Kinalaunan sa klase, inihayag ni Ruth na magkakaroon muli siya ng isa pang mana measurement session. Saktong pumasok naman si Levin sa classroom na mukhang mas kalmado at may benda sa kanang braso. Sinabi ni Ruth na late na siya sa klase, pero binaliwala lang siya ni Levin. Dumiretso siya sa kanyang upuan, hindi pinansin ang lahat ng bulungan at pang-aasar ng mga estudyante. Saglit siyang tumigil nang makita si Oscar, pero tahimik din siyang umupo at nilagpasan ito. Nakaramdam si Oscar ng kakaiba at inisip kung anong nangyari sa braso ni Levin. Ilang sandali pa, sumigaw si Ruth na tumahimik na ang klase habang nagpapatuloy siya sa mana measurement. Pagkatapos ng klase, pinuri ni Lily si Oscar dahil sa pagpapataas ng kanyang mana capacity sa maikling panahon. Sinabi ni Oscar na dahil iyon sa kanyang bagong wand, na pakiramdam niya ngayon ay naging bahagi na ng kanyang sarili.
Napaisip si Lily kung dapat ba rin siyang kumuha ng bagong wand sa tindahan ni Rod. Biglang pinigilan siya ni Levin na kumuha sa pansin ng ilang katabing estudyante na patuloy na nanlilibak sa kanya ng patalikod. Imbes na makipag-away, prangkang hiniling ni Levin kay Oscar na turuan siyang maging mas malakas. Nabigla, tinanong ni Oscar kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Naiinis na sinabi ni Levin na huwag na siyang magkaang-maangan pa, at ibinunyag na alam na niya ang lihim ni Oscar. Agad na kinabahan si Oscar sa sinabi niya, at inisip kung ano ba ang posibleng alam ni Levin tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sinundan ni Oscar si Levin sa pasilidad ng pagsasanay. Nagulat nang makitang nireserba pa talaga ni Levin ang lugar para sa kanilang pagkikita ng 10 oras ng gabi. Dahil gusto ng mga sagot, tinanong ni Oscar kung anong lihim ang sinasabi ni Levin, ngunit inakusahan siya ni Levin na nagkukunwari lang na walang alam. Iginiit naman ni Levin na ang kapangyarihang ginamit ni Oscar para talunin ang dragon ay ibinigay lang sa kanya ng ibang tao. Sa puntong ito, mas lalo pang naguluhan si Oscar, nagtataka kung anong klaseng kahibangan ang sinasabi ni Levin. Mas lalo itong ikinagalit ni Levin dahil naniniwala siyang sinusubukan ni Oscar na paglaruan ang kanyang talino bilang isang maharlika. Nagsimula siyang sumigaw habang naghihimutok na tinatrato siya ng lahat na parang isang hangal. Bigla na lang napunit ang mga benda ni Levin habang namamaga ang kanyang mga kamay at nakita na ang isa niyang braso ay naging isang dambuhalang braso na may mga matutulis na tinik. Ang biglaang pangyayaring ito ay lubos na nagpagulo sa isip ni Oscar habang pinagmamasdan niyang mag-ibang anyo ang braso ni Levin. Kahit si Levin ay nalilito sa pagbabagong anyo dahil malamang ay nilaktawan niya ang pagbasa sa mga alituntunin at kondisyon tulad ko. Mabilis siyang chinek ni Oscar, ngunit walang ideya si Levin kung ano ang nangyayari sa kanya. Dahil malamang ay pinangakuan siya ng pagbabagong anyong ka-level ni Iron Man, nagreklamo si Levin na hindi ito ang hiningi niya. Sa kasamaang palad, patuloy na nag-ibang anyo ang kanyang brasong mukhang nabili lang sa Temu na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Kasabay nito, ilang matutulis na tinik ang lumabas mula sa lupa, muntik nang tuhugin si Oscar na parang isang lechon manok. Mabuti na lang, mabilis niyang naiwasan ang mga tinik habang maingat na inoobserbahan si Levin. Napansin ni Oscar na gumagalaw si Levin na parang isang taong kinokontrol ng kung ano. Nang maalala niyang may sinabi si Levin tungkol sa pagtanggap ng kapangyarihan, sa wakas ay napagtanto ni Oscar kung sino ang posibleng pasimuno nito. Samantala, patuloy na naghihinagpis si Levin tungkol sa kanyang kaawa-awang buhay at ayaw tanggapin na siya ang nagkamali noong field training. Hindi siya naniniwalang may ginawa siyang mali sa pagnanais niyang makaligtas para sa kanyang sarili. Tila nararamdaman na ang bigat ng ginawa niya sa mga kasamahan niya. Inamin ni Levin na gusto talaga niyang protektahan ang lahat kung mayroon lamang sana siyang kapangyarihan. Habang nawawala siya sa focus, sinamantala ni Oscar ang pagkakataon para sumugod. Hinampas siya ni Levin gamit ang kanyang pangit na braso, ngunit madaling naiwasan ni Oscar ang atake. Bago pa makakilos ulit si Levin, pinabagsak na siya ni Oscar mula sa likuran bago siya dahan-dahang inihiga sa lupa. Pagkatapos, sinigawan niya si Imon dahil sa paggamit sa isang inosenteng lalaki bilang tau-tauhan sa kanyang mga laro. Alam ni Oscar na malamang pinapanood ni Imon ang lahat mula sa malapit, kaya tinawag niya ito para magpakita. Kasabay nang mapansin ni Oscar ang mga uwak na nag-ikutan sa itaas niya, lumitaw si Imon sa gitna ng mga ito. Bitbit ang kanyang latigo, walang takot niyang pinagsabihan si Oscar dahil sa pagiging isang mapangahas na karaniwang tao. Nakalutang si Imon sa kalangitan na tila lumulutang sa isang biyak sa langit habang nakapaligid sa kanya ang mga uwak. Pagkatapos ay isinalaysay niya kung paano niya planong gumawa ng kwento para sa akademya matapos niyang tapusin si Oscar. Plano ni Imon na iulat na nagsasanay sina Oscar at Levin nang may isa sa kanila na nawalan ng kontrol, na nagresulta sa isang malagim na aksidente. Binaliwala ang mga nakakabagot niyang kwento, agad siyang inatake ni Oscar ng mahika ng apoy. Ngunit walang kahirap-hirap itong pinawi ni Imon na parang namapasyal lang habang kumokontrol ng apoy. Naiinis sa kaunting abala ng apoy, nagbanta si Imon na paluluhudin niya si Oscar. Pagkatapos nito, nagpatawag siya ng ilang wolf familiar, at sumugod ang mga ito para atakihin si Oscar. Habang nilalabanan sila, napadpad ang isip ni Oscar sa pag-uusap nila ng headmaster. Binalaan siya ni Balsamis na si Aemon ay may makapangyarihang mahika na kumokontrol ng mga familiar. Kinokontrol niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ukit ng mga formula ng mahika sa mga bangkay ng halimaw upang manipulahin na parang mga manika. Sa kasamaang palad, limitado lang ang bilang ng mga familiar na kaya niyang kontrolin. Ibinunyag ni Balsamis na ang tanging paraan para harapin ang mga familiar ay baliwalain si Aemon at unahing sirain ang mga familiar. Binalaan din ni Balsamis si Oscar na maging alisto dahil baka may iba pang mga patibong si Aemon dahil siya ay nasa antas ng isang magic scent. Kahit na mahigpit siyang binalaan ni Balsamis na huwag harapin ng mag-isa si Imon, wala nang pagpipilian si Oscar. Ang orihinal niyang plano ay maayos na makipagplano kay Balsamis sa panahon ng escort mission, ngunit hindi niya inasahan na kikilos agad si Imon.
Ngayong nadamay ang isang inosenteng estudyante sa laban, wala nang balak umatras pa si Oscar. Habang nakikipaglaban siya sa mga wolf familiar, umaalingaw sa isip ni Oscar ang puno ng hinagpis na hiyaw ni Levin. Dala ng alaalang iyon, nagnalit ang mga ngipin ni Oscar, at nagpakawala ng isang makapangyarihang mahika ng apoy, tuluyang pinuksa ang mga wolf familiar. Sa hitsura ng mukha ni Oscar, agad nalaman ni Imon na galit siya at tinanong kung bakit. Nagtataka siya kung nakikipaglaban ng ganito katindi si Oscar dahil kay Levin. Inamin ni Oscar na galit siya para kay Levin, ngunit tinawanan lang siya ni Imon bilang sagot. Pinaalalahanan niya si Oscar na halos hindi na sila magkaibigan dahil isang beses lang silang nagkasama sa grupo noong field training. Ngunit para kay Oscar, sapat na itong rason para maramdamang responsable siya sa buhay ni Levin. Sinabi naman ni Imon sa kanya na hindi ganoon ang nararamdaman ni Levin. Ibinunyag niya na naghangad lang si Levin ng higit na kapangyarihan para maghiganti kay Oscar. Ayon kay Imon, walang ibang turing si Levin kay Oscar kundi isang kaaway at isang hamak na karaniwang tao. Sa kabila ng halatang pagsubok na galitin siya, hindi nagpatinag si Oscar, na labis na ipinagtaka ni Imon. Kalamadong sinabi ni Oscar sa kanya na wala siyang pakialam kung ano ang tingin ni Levin sa kanya. Habang naghahanda siyang umatake muli, idineklara ni Oscar na ginawa ni Levin ang mga desisyon niya dahil gusto niya ng lakas para maging mas magaling. Pagkatapos na may matinding determinasyon, sinabi niyang hinding-hindi niya mapapatawad si Imon sa pagsasamantala sa kahinaan ni Levin. Sa kasamaang palad, bago pa makapaglabas ng mahika ng apoy ulit si Oscar, nadurog ang formula ng mahika niya, kaya nalito siya. Kalaunan ay napagtanto niyang hindi siya makabuo ng maayos ng mga formula ng mahika. Nang sa wakas ay sumayad ang mga paa ni Imon sa lupa, idineklara niyang hindi mapapayagan ng kanyang organisasyon na mabuhay ang mga talentadong karaniwang tao. Ibinunyag niyang gumawa siya ng perpektong paghahanda dahil alam niyang may pambihirang talento si Oscar sa mahika. Habang patuloy na pumapalpak ang mga formula ng mahika ni Oscar, ipinatawag ni Imon ang kanyang dambuhalang elephant familiar. Maingat na inobserbahan ni Oscar ang paligid at sa wakas ay napagtantong hinihigop ng mga familiar ni Imon ang kanyang mana sa buong oras na yon at pinapakialaman ang kanyang mahika. Kahit mapanganib ang sitwasyon, nanatiling kalmado si Oscar at ipinaalam kay Imon na naghanda rin siya. Ngunit naniniwala si Imon na nasarhan na niya ang lahat ng daanan para makatakas habang nagpapatawag siya ng mas marami pang mababangis na wolf familiar. Kahit na pinipigilan din siya ng pormasyon na gumuhit ng mga formula ng mahika tulad ni Oscar, pakiramdam ni Imon ay siya ang nakalalamang. Ipinagmamalaki niyang patuloy na gagana ang mga formula ng mahika na nakaukit sa kanyang mga familiar kahit na hindi siya makaguhit ng mga bago. Pagkatapos noon, napagpasyahan niyang ipadala si Oscar para makapiling ang kanyang mga ninuno habang pinapaligiran siya ng mga familiar na halimaw mula sa lahat ng direksyon. Sa kabila ng pagiging lugi, nanatiling kapansin-pansing kalmado si Oscar sa pagharap sa ganoong kawalang pag-asang sitwasyon. Gayunpaman, pinaramdam sa kanya ng sitwasyon na sa wakas ay maintindihan kung bakit napakadaling natalo ni Imon ang mga talentadong salamangkero. Napagtanto ni Oscar na hindi ito simpleng labanan ng lakas, kundi nilamon sila ng takot at dinala sa kawalan ng pag-asa. Nang maalala niya ang sandaling hinawakan niya ang magic wand ng anak ni Rod, otomatikong napahawak si Oscar sa kanyang dibdib. Naiisip niya kung gaano kasakit para sa bata ang mawala ng mahika habang pinapaligiran ng mga halimaw na lubos na walang laban. Punong-puno ng matinding determinasyon, inihanda ni Oscar ang kanyang sarili para sa labanan, handang turuan si Imon ng matinding leksyon tungkol sa kinalaban nitong maling tao. Samantala, sa opisina ng headmaster, binisita siya ni Ruth na nagdala ng ilang mga dokumentong susuriin niya. Gusto malaman ni Ruth kung ang lahat ay dahil sa misyon, at sinabi sa kanya ni Balsamis na kailangan nilang siguruhin na walang mangyayaring masama sa prinsesa. Nang tignan niya ang mga dokumento, napagtanto niyang mas marami pang kahilingan mula sa mga estudyante na gamitin ang training grounds na yung taon kumpara sa mga nakaraang taon. Sinabi sa kanya ni Ruth na nakakahanga ito at nagpapakita kung gaano kadedikado ang kanilang mga estudyante. Eksakto naman nang may nabanggit siyang mahalaga, at ibinunyag na nagsimula ng personal na sesyon sa pag-aaral si Levin kasama si Imon. Nang marinig ito ni Balsamis, may bigla siyang naisip. Bumalik sa larangan ng labanan, napagtanto na ngayon ni Oscar ang masakit na katotohanang hanggat nananatiling aktibo ang nakakainis na familiar, walang bagong formula ng mahika ang mabubuo. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay siyang napansin, at ito ang katotohanang napapanatili ang mahika ng pagpapatawag ng mga familiar, na malinaw na nangangahulugang may iba pang paraan para lumikha ng formula ng mahika. Pinipilit ni Oscar na mag-isip kung ano ang gagawin ng pataksil siyang inatake ng isa sa mga halimaw mula sa likuran. Tinalon siya ng halimaw, hinablot ang kanyang kaliwang braso, at naniniwala si Imon na tapos na ang laban. Si Oscar naman sa kabilang banda, ay hindi pa handang sumuko. At nang ipikit niya ang kanyang mga mata, lumikha siya ng isang malaking bolang apoy na tumagos sa halimaw at tinamaan pa ang elephant familiar.
Natuliro si Imon nang makita ito, at nagsimula siyang tanungin si Oscar kung paano niya nagawang gumamit ng mahika sa ganitong sitwasyon. Ginulat siya ni Oscar nang ibunyag niya na nakita niya ang formula ng mahika sa loob ng katawan ng familiar, na nangangahulugang makakagamit siya ng mahika hanggat hindi ito nalalantad sa hangin. Naiwang duguang ang kaliwang braso ni Oscar, ngunit mas inalala ni Imon ang sinasabi ni Oscar na nakikita nito ang formula sa loob ng katawan ng familiar. Tinatanong pagkatapos ni Imon kay Oscar kung paano niya ginawa ang ginawa niya dahil hindi niya ginamit ang kanyang wand, at ipinaalam sa kanya ni Oscar na kaya niyang lumikha ng formula ng mahika kahit walang wand. Tumulo ang pawis sa mukha ni Imon sa labis na hindi paniniwala dahil ayaw niyang tanggapin ang katotohanang nagagamit ni Oscar ang ganoong nakakabaliw na lakas ng mahika gamit lang ang kanyang mga daliri. Naghahanda si Oscar para sumugod, ngunit hindi pa handang tanggapin ni Amon ang pagkatalo at nagpakawala siya ng maraming magic circle. Ngunit hindi rin ito nakatulong ng marami dahil ang lahat ay dinaig at winasak ng pino at purong apoy ni Oscar. Nataranta si Imon habang pinapanood na nalalamangan ang kanyang mahika. Tingin niya dito ay abnormal dahil siya ay isang batikang salamangkero, at inakusahan niyang itinatago ni Oscar ang kanyang tunay na kakayahan. Gayunpaman, sa tingin niya ay hindi magagamit ni Oscar ang ganoong atake ng magkakasunod, pero pinaalam sa kanya ni Oscar na hindi na niya kailangang gawin pa ulit iyon. Tinitigang mabuti ni Imon at napagtantong nasira na ang kanyang wand, na karaniwang nangangahulugang wala na siyang kapangyarihan. Binalot siya ng takot, at tinanong siya ni Oscar kung hanggang kailan siya tatagal nang wala ang kanyang wand. Walang hiyang lumuhod si Imon at nagmakaawa kay Oscar na buhayin siya. Nangako si Imon na lalayuan na niya si Oscar, at siniguro pa niyang sasabihin niya ang lahat ng gusto nitong malaman. Dahil sa desperasyon, sinabi niya kay Oscar na irerekomenda niya ito para sa Magic Apprentice rank, na isang malaking patunay ng pagiging isang mage. Pero hindi na tinag si Oscar sa alinman sa mga ito, at tinanong niya si Imon kung tapos na itong mag-alok. Tiniyak niya kay Imon na wala siyang balak na patayin ito, dahil gusto niyang ipagtapat nito ang lahat ng kanyang ginawa. Dahil dito, biglang tumakbo si Imon papunta sa Elephant Familiar, at nagdesisyong gumawa ng isang desperadong hakbang para lang hindi siya matalo kay Oscar, na tinawag niyang isang hamak na commoner. Inactivate ni Imon ang isang huling reserbang magic circle na pumalibot sa kanya at sa Elephant Familiar, kung saan agad itong nagsimulang pagsamahin sila. Puno ng gulat at takot na pinanood ni Oscar kung paano ganap na sumanib si Imon sa Familiar. Bago pa niya mamalayan, walang habas na sumugod si Imon, winasak ang lupa at pinwersang mapaatras si Oscar. Napagtanto ni Oscar na tuluyan nang nawala sa sarili ang lalaki. At nang maghanda na sana si Oscar na ilabas ang lahat ng kanyang makakaya para patayin si Imon, biglang lumitaw ang isang wind barrier na nagkulong kay Imon sa kanyang kinatatayuan. Naglabas ng aura ang headmaster habang bumababa mula sa itaas, at pinuri niya si Oscar sa magandang ginawa nito, pero inudyukan siyang ipaubaya na ang natitira sa mga eksperto.